KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 641 hanggang 650. Ika-65 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela Kabanata 641. Pag-atake sa Golden Dragon Peak. Pinabati kita sa pagsulong sa 7th Order God Realm, League Leader. Tinalintong, Sengleng, Deng Zuan, Jin Taishan, at ang iba pa na nagmamadaling lumabas ng pangunahing bulwagan ay sumaludo, pinupuri ang mga salita ng pagbati sa isang nakakakilabot na boses. Isang masayang tawa ang nagmula kay Jiang Yu, tinanggo ang kanyang ulo. Nakataas ang kanang kamay, paimpol niyang itinuro ang kanyang daliri sa kanyang harapan. Wala ni Katie Ting na pagbabago sa enerhiya ang matukoy, ngunit sa harap ni Lintong at ng iba pa, ang malaking burol sa harapan nila ay gumuho na parang sandcastle ng walang babala. Ito ay natakot at namangha kay Lintong at sa mga miyembro ng All Dragons League. Ngayon na ang leader ng liga ay nakalusot sa 7th Order God Realm, siya ang numero 1 sa mga elite na disipulo. Tama, kahit na sina Huang Xiaolong, Gu Dejiu, Pan Haicheng, Wang Xiaomei, at Long Johns, ang 5 taong ito ay sama-samang sumalakay, hindi pa rin sila magiging kalaban ng League Leader. Si Deng Zuan at ang ilan pang iba ay umakyat na nagfo sa buong Jiangyu. Wang Xiaolong. Sa pangalang ito, napukaw ang interes ni Jiangyu. Sa mga nakalipas na taon, karamihan sa kanyang oras ay ginugol sa pag-iisa, kaya ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalan ni Huang Xiaolong. Agad na iniulat ni Lintong at ng lahat ng naroon ang lahat ng kanilang nalalaman tungkol kay Huang Xiaolong kay Jiang Yu, bawat isa sa kanila ay nagdaragdag ng isang pangungusap dito at doon. Nakinig si Jiang Yu mula kay Huang Xiaolong na nanalo sa unang pwesto sa Disciple Selection Assessment hanggang sa natanggap bilang personal na disipulo ng Black Warrior Institute Principal, at nanliit ang kanyang mga mata. Nang makarating ito sa bahagi ng pagtatasa ng mga panlabas na disipulo, nang marinig na natalo ni Huang Xiaolong ang isang late 2nd Order God Realm na si Wang Baoyuan, muling inagaw ang unang lugar, nagulat siya sa loob. Higit pa rito, sa panahon ng pagtatasa ng mga Inner Disciples, ang katotohanang si Huang Xiaolong ay talagang nanalo kay Siang Mingji mula sa Asher Dragon Institute ay nagpapataas ng kanyang pagkabigla sa matinding pagtataka. Ngunit, nang si Lintong at ang iba pa ay umabot sa punto kung saan si Huang Xiaolong ay na-promote bilang isang piling disipulo, na inagaw ang Golden Dragon Peak sa kanyang pagdating sa Red Flood Mountain Range, na nasugatan ang mga miyembro ng kanilang All Dragons League at nagpahayag pa sa publiko na kukunin niya lahat 20 kakaibang bundok sa paligid nito, ang ekspresyon ni Jiang Yu ay malabo na parang maputik na tubig. Isang matalim na kislap ang natipon sa mga mata ni Jiang Yu. League Leader, dahil nasa death seclusion ka, hindi kami nang ahas na istorbohin ka sa buong oras na ito. Umalangaw-ngaw ang foghorn voice ni Jin Taishan. League Leader, ngayong nakalusot ka na sa 7th Order God Realm, dapat tulungan mo kaming ilabas ang kawalan ng hustisya na ito Ang Huang Xiaolong na iyon, dahil lang sa mas malakas siya ng kaunti sa amin at pati na rin ang personal na disipulo ng Institute Principal, hindi niya inilagay ang aming All Dragons League sa kanyang mga mata. Ngayon, si Gu Dejiu, Pan Haicheng, at ang iba pa ay tumatawa sa likuran namin, na ilang daang mga kapatid nating All Dragons League ang natatakot kay Huang Xiaolong, ang isang taong ito. Si Lintong, Deng Zuan, at ang iba pa ay walang tigil din na sumisigaw, ang kanilang galit ay tumaas sa pagbanggit kay Huang Xiaolong. Itinaas ni Jiang Yu ang kanyang kamay, pinatahimik ang lahat. Halika, kayong lahat, samahan mo ako sa Golden Dragon Peak. Umuhos ang layuning pumatay sa katawan ni Jiang Yu. Oo, leader ng liga. Ngunit, nabalitaan kong lumabas si Huang Xiaolong ilang buwan na ang nakalipas, wala siya sa Golden Dragon Peak. Sinabi ni Jin Taishan, sa ngayon, ang kanyang pamilya na lang at isang grupo ng mga subordinate ng Saint Realm ang natitira doon. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mukha ni Jiang Yu, kung ganoon, mangolekta tayo ng ilan. Interes muna. Kapag bumalik si Huang Xiaolong na punk na iyon, makikipaglaro ako sa kanya sa oras na iyon.
Pumunta ka sa Golden Dragon Peak. Gumawa ng kilos si Jiang Yu, ibinaba ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos ay pinamunuan niya ang isang malaking grupo ng mga tao patungo sa Golden Dragon Peak. Sa loob ng Pan's Tiger Peak, nakaupo si Pan Haicheng sa upuan ng trono, ngunit may nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha sa sandaling iyon, nakatingin kay Li Ming, ano ang sinabi mo? Nakapasok si Jiang Yu sa 7th Order God Realm. Tumango si Li Ming na may malungkot na ekspresyon, oo, hindi namin inaasahan na talagang magtatagumpay si Jiang Yu, makapasok sa 7th Order God Realm. Ayon sa mga alingaw-ngaw, si Jiang Yu ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagkikita sa huling pagsubok. Sa sandaling ito, pinamumunuan niya ang All Dragons League sa Golden Dragon Peak. Naningkit ang mga mata ni Pan Haicheng, Any News of Wang Xiaolong. Mula sa ilan sa mga ulat ng mga nasasakupan, si Wang Xiaolong ay kalalabas lang sa Black Warrior City. Sabi ni Li Ming, napakunot ang kanyang mga kilay na naging maliit na pagsimangot. Noong huling umalis siya sa institute, ipinaalam namin kay Vice Principal Wang na, hindi kaya kumilos si Vice Principal Wang na, ang Jiang family, at maging ang Asher Dragon Institute. Kung hindi, paano pa nabubuhay ang punk na iyon? Umisi si Pan Haicheng, hindi na natin kailangang mag-abala pa sa bagay na ito, ngayong nakalusot na si Jiang Yu sa 7th Order God Realm, kailangan lang nating umupo at magsaya sa isang magandang palabas. Mas mabuti kung pilayin ni Jiang Yu si Wang Xiaolong sa galit. Siyempre, ang balita ng nakakagulat na tagumpay ni Jiang Yu ay nakarating din kay Gu Dejio at sa iba pa. Tulad ni Pan Haicheng, nagpa siya ang lahat na umupo at panoorin ang apoy mula sa kabilang ilog. Makalipas ang ilang oras, dumating ang All Dragons League na pinamumunuan ni Jiang Yu sa Golden Dragon Peak. Nang makita ang umiikot na espiritual na ulap na nabuo mula sa mayaman at masaganang espiritual na enerhiya sa itaas ng Golden Dragon Peak, namangha si Jiang Yu. Hindi niya akalain na pagkatapos ng pag-aayos ni Wang Xiaolong sa tuktok, ang espiritual na enerhiya nito ay maaaring umabot sa ganoong kataas na antas. Ngunit ang kanyang pagkamangha ay mabilis na napalitan ng saya, dahil pagkatapos ng araw na ito, ang Golden Dragon Peak na ito ay pag-aari niya. Bumaba ang kanyang tingin sa 81 palasyo ng Palace of Nine Halls bago trigrams formation, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ningning habang siya ay humagalpak sa malakas na tawa, good, really not bad. Itong Golden Dragon Peak, kukunin ko. Lahat kayo ay maglilinang dito sa Golden Dragon Peak na ito kasama ko. Nang marinig ito, nagsaya ang mga disipulo ng All Dragons League. Mga tao sa loob ng Golden Dragon Peak, makinig kayo. Ako ang leader ng All Dragons League, si Jiang Yu. Gamulong dito, marami ka, lumabas mula sa Golden Dragon Peak. Lumuhad ka sa harapan ko at magmakaawa para sa iyong buhay, baka mapag-isipan kong iligtas ka. Idinagdag ni Jiang Yu ang battle chi sa kanyang boses, kung pipilitin mo akong kumilos, pagkatapos kung masira ang defensive formation ng Golden Dragon Peak na ito, hilingin ko sa iyo ang isang mabilis na kamatayan. Bagamat nakasaad sa mga tuntunin na ipinagbabawal silang pumatay ng mga disipulo ng institute, ang mga taong ito ay mga alipin lamang na dinala ni Wang Xiaolong, si Jiang Yu ay walang pag-aalinlangan na patayin sila. Sa loob ng Nine Palace Bagua Formation, sina Huang Peng, Su Yan, at ang iba pa ay nataranta at nabalisa ng marinig ang mga salita ni Jiang Yu. Matagal na wala dito, anong gagawin natin? Si Su Yan ay labis na nag-aalala. Walang mangyayari, don't worry. Tinabi noon ni Xiaolong, ang depensa ng Golden Dragon Peak na ito ay hindi matatawaran hanggat hindi tayo lalabas, ligtas tayo rito. Ang boses ni Huang Peng ay napuno ng hangin ng awtoridad. Sa kabila ng kanyang mga salita, si Huang Peng ay balisa at nag-aalala tulad ng iba. Ang Golden Dragon Peak ba na ito ay talagang hindi mapipigilan gaya ng sinabi ng kanyang anak? Sa labas ng Golden Dragon Peak, naghintay si Jiang Yu ng ilang sandali, ngunit nang makitang walang gumagalaw o tumugon, ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata ay lumalim. Dahil ito ang iyong sagot, ang leader na ito ay magpapaulan ng dugo. Lalong nanlamig si Jiang Yu, hayaan mo akong igalaw ang mga kalamnan ko.
Lumipad siya ng mataas habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa hangin, hahayaan kitang maranasan ang nakakatakot na kapangyarihan ng isang Seventh Order God Realm. Habang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay, dalawang gintong ilaw ang naipon sa kanyang mga palad sa mabilis na bilis. Golden yang reincarnation palm. Nabasag ng mga palm imprint ang nakapalibot na espasyo, bumababa sa Golden Dragon Peak na parang dalawang bumabagsak na araw. Ang mga miyembro ng All Dragons League na nanunood sa likod ni Jiang Yu ay nakadama ng masakit na sensasyon, tulad ng mga karayom na tumutusok sa kanilang mga mata. Nang malapit ng dumaong ang dalawang palm imprints, mamaha mula sa Golden Dragon Peak ang isang palpitating na layunin ng pagpatay. 10 piercing sword lights ang bumaril mula sa Golden Dragon Peak, na bumubuo ng malaking sword formation na hamarang sa Golden yang reincarnation palm ni Jiang Yu. Isang matunog na dang, ang umalangaw-ngaw sa hangin, at sa sumunod na segundo, ang Golden yang reincarnation palms ay nawasak. 10 espada ang huni at naglabas ng sword chi, na bumabalot sa buong Golden Dragon Peak. Ito ay isang sinahunang pormasayon, ang 10 killing swords. Si Jin Taishan at ang iba pang kasama niya ay namangha. Si Jiang Yu ay may pangit na ekspresyon sa kanyang mukha habang pinapanood ang kanyang pag-atake na tinataboy. 10 killing sword. Nakuha talaga ni Huang Xiaolong ang 10 killing swords. Ang sinahunang Diyos ng 10 killing sword ng slaughter, ano? Lalong tumaas ang layunin ng pagpatay ni Jiang Yu, nanunuya, ngayon, walang makakapigil sa akin na sirain itong Golden Dragon Peak. Ang kanyang momentum ay tumaas ng husto, kumailan lang sa langit, naligo sa loob ng isang oryet na liwanag. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 642. Wala siya kundi isang aso ng isang Diyos. Sa ilalim ng mahigpit na pang-aapi ni Jiang Yu, ang mga miyembro ng All Dragons League sa paligid ay umatras sa pagkamangha at pangamba. Golden yang reincarnation. Reinkarnasyon ng langit at lupa. Batas ng reinkarnasyon. Lalong nanlamig ang tingin sa mga mata ni Jiang Yu, sunod-sunod na malakas na pag-atake, hinampas sila sa defense formation ng Golden Dragon Peak. Nakabubulag na gininto ang liwanag ang lumiwanag sa buong bundok. Sa panonood ng eksenang ito, ang mga miyembro ng All Dragons League ay nagkaroon ng ilusyon na ang mundong ginagalawan nila ay hinayla sa reincarnation cycle sa ilalim ng Golden yang reincarnation palm ni Jiang Yu, nasira ang oras at espasyo. Dumagundong. Tulad ng agos ng sumasabog na mga kulog, umalangaw-ngaw sa himpapawid ang malalakas na pagsabog, na yumanig sa dakilang lupa. Huminto ang malalakas na pagsabog, dala ang mga nakakasilaw na ilaw. Habang tumitingin ang mga miyembro ng All Dragons League mula sa malayo, nakita nila na ang defense barrier sa paligid ng Golden Dragon Peak ay nabuo mula sa hindi mabilang na sword chi rays ay naglaho, samantalang ang 10 killing swords ay lumabo, na wala ang karamihan sa kanilang ningning habang sila ay bumalik sa Golden Dragon Peak. Sa wakas, nasira ang formation. Malakas na naghiyawan ang mga miyembro ng All Dragons League matapos itong makita. Ang lakas ng leader ng liga ay walang kapantay. Lin Tong, Deng Zuan, at ang iba pa ay lumapit na may malaking ngiti sa kanilang mga mukha. Itinaway ni Jiang Yu ang kanyang kamay ngunit hindi nagsalita habang palihim niyang pinipigilan ang pabago-bagong chi at dugong kumukulo sa loob ng kanyang katawan. Kung hindi dahil sa kanyang tagumpay sa Seventh Order God Realm, at ang hindi inaasahang pagkikita na nagbigay daan sa kanya upang linangin ang reincarnation cultivation technique na ito, mahihirapan siyang sirain ang defensive formation na ito. Magkagayunman, pagkatapos na gawin ang lahat ng kanyang pagsisikap sa mga naunang sunod-sunod na pag-atake, ang mga shockwave na ipinadala pabalik ng 10 killing swords ay nagdulot sa kanya ng bahagyang pinsala. Matapos pigilan ang kanyang pabago-bagong chi, sinenyasan ni Jiang Yu ang mga miyembro ng All Dragons League gamit ang kanyang kamay. Ang kanyang malamig na boses ay umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga, pumasok sa Golden Dragon Peak, patayin ang buong Huang family. Ito. Leader, kung papatayin natin ang Huang family ngayon, hindi magiging maganda ang pagbabalik ni Huang Xiaolong, di ba? Maingat na nagsalita si Zheng Leng.
Umisi si Jiang Yu, nabigyan ko na sila ng pagkakataong mabuhay ngayon, kung pinili nilang gamulong dito at lumuhad sa kanilang mga tuhod, baka nailigtas ko ang kanilang buhay. Ngunit ngayon, lahat sila ay dapat mamatay. Ito ay isang babala sa lahat ng mga piling alagad, ang mga taong nangahas na huwag pansinin ang aking mga utos, ang kahihinatnan ay kamatayan. Si Sengling at ang iba pa ay hindi nangahas na magbitaw ng isa pang salita. Kapag bumalik si Huang Xiaolong, natural na ako na ang bahala sa kanya. Malamig na ngumuso si Jiang Yu, ano ang kinatatakutan mo? Pumunta, linisin ang Huang family ngayon. Oo, leader ng liga. Ang mga miyembro ng All Dragons League ay sumunod sa malalagang boses na nagmamadaling pumasok sa Golden Dragon Peak. Gayunpaman, tulad ng mga taong ito na sumugod sa Nine Halls Bagua Formation, isang nakasisilaw na gininto ang sinag ng liwanag ang bumaril patungo sa langit na sinundan ng napakatinding puwersa na umaahon mula sa lupa sa ibaba. Ang palasyo ng Siyam na bulwagan ay tila nabuhay habang ang mga anino na replika ng lahat ng 81 palasyo ay lumipad sa himpapawid, mabilis na umiikot, nakahawig ng isang bagwa trigram. Ang bawat miyembro ng All Dragons League na nakipag-ugnayan sa liwanag ay pinabalik na lumipad. Sa isang iglap, yumanig ang hangin sa kalhunos-lunos na hiyawan. Si Sengleng, Lintong, Deng Zuan, at ang iba pa ay nagulat, ngunit ang bawat isa sa kanila ay mabilis na nag-react upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Gayunpaman, sila ay napaatras ng higit sa ilang daang li na nag-iwan sa kanila na mapatla at humihingal. Si Jiang Yu ay natigilan, pagkatapos ay nagsikip ang kanyang mga mag-aaral, ang 81 palasyong ito ay maaaring aktwal na bumuo ng isang formasayon at pag-atake. Anong klaseng formation ito? Ang kapangyarihan nito ay talagang nalampasan ang 10 Killing Swords Formation. Kasabay nito ay ang pangit ng kanyang ekspresyon. Leader, tingnan mo, paano na tayo? Pumalik si Sengleng at ang iba pa sa tabi ni Jiang Yu, bakas pa rin sa kanila ang takot. Isang grupo ng mabuti para sa wala. Kram sa gilid. Sumigaw si Jiang Yu, ako mismo ang gagawa. Walang nangahas na magbitaw ng tunog, mabilis na umatras sa likod na nagbigay ng puwang para kay Jiang Yu. Huling tinipon ni Jiang Yu ang kanyang God Battle Chi. Mula sa labas, nagmukha siyang gininto ang nagniningning na batas habang ang mga gintong ilaw sa paligid niya ay bumubuo ng iba't ibang sinahunang rune na umiikot sa katawan ni Jiang Yu. Reincarnation ng walang katapusang habang buhay. Nanginginig ang mga braso niya na parang umaalalay ng malaking pasanin habang dahan-dahang itinulak pasulong ang magkabilang palad niya. Para bang ang lahat ay nilamon ng liwanag ng reinkarnasyon na ito, nagyelo ang kalawakan at bumagal ang oras, nakararanas ng 10,000 buhay ng muling pagkakatao ang tao habang ang mga imprint ng reincarnation na palad ay dumapo sa kanilang target. Kasabay nito, ang Nine Halls Bagua Formation ay sumambulat din na may nakasisilaw na mga ilaw, umiikot ng mas mabilis, na nagpapadala ng sunod-sunod na alon ng mga pagbabago sa enerhiya na sumasalungat sa reincarnation palm imprints. Ang malulutong na malinaw na tunog ng banggaan ay umalangaw-ngaw sa hangin, ang bawat alon ay nagbabantang makabasag ng eardrums ng lahat ng naroroon. Sa bawat sagupaan, ang mukha ni Jiang Yu ay namutla, at malapit nang matapos, ang kanyang mga paa ay gumagapang sa paulit-ulit na pag-atres. Makalipas ang mahabang panahon nang mawala ang huling banggaan. Ang mainit na likido ay bumulong sa lalamunan ni Jiang Yu. Nabigong pigilan ang pag-agos nito, tumalsik ito sa kanyang bibig. Leader ng liga. Ang Six Enforcers ng All Dragons League ay natakot na dumating sa tabi ni Jiang Yu sa isang kisap mata. Samantalang si Jiang Yu ay nagningning sa takot at galit sa Palace of Nine Halls. Sa banggaan kanina lang, naging mahina at malabo na ang anino ng Nine Halls Bagua Formation, pero ngayon, namuo na naman. Leader, tayo. Maingat na tanong ni Deng Zuan. Nag-alinlangan ang mga ekspresyon ni Jiang Yu, sa huli, naglabas siya ng isang tame time na utos, bumalik tayo. Bumalik. Nagulat ang Six Enforcer sa desisyon ni Jiang Yu, ngunit walang tumutol. Sa loob ng Nine Halls Bagua Formation, nakahinga ng maluwag si Huang Peng, Su Yan, at ang iba pa habang pinapanood nila ang pag-alis ng All Dragons League.
Ang kagalakan na nakaligtas sa isang sakuna ay tumama sa bawat isa sa kanila, ngunit sa susunod na sandali, sumikip ang mukha ni Jiao Shu nang may maalala siya, hindi maganda, family head. Si Duen Ren, ang maliit na unggoy na iyon, ang Elf Queen, ang Nine Dragons Temple Master, at ilang iba pa ay lumabas sa spiritual pool peak kahapon. Hindi pa sila babalik hanggang ngayon kung makasagasa sila sa grupong iyon ng mga tao, kung gayon. Bahagyang namutla ang lahat, muling nilamon sila ng pagkabalisa. Kung talagang tumakbo ang grupo ni Duen Ren sa All Dragons League, ang resulta. Kasabay nito, pinangunahan ni Jiang Yu ang mga miyembro ng All Dragons League pabalik sa paraan ng kanilang pagdating. Mabigat na katahimikan ang bumalot sa grupo. Ang kanilang leader ng liga, si Jiang Yu, ay lumagpas sa 7th Order God Realm, na humantong sa lahat na salakayin ang Golden Dragon Peak ng may mataas na moral, ngunit sino ang mag-aakalang babalik sila ng walang ani. Ang Golden Dragon Peak ay mas malakas kaysa sa naisip nila. Ang paglalakbay na ito ay talagang natangay ang mukha ng kanilang All Dragons League, natangay ito hanggang sa kanal. Habang ang mga disipulo ng All Dragons League ay pabalik sa kanilang kalungkutan, isang grupo na binubuo ng 100 tao ang lumilipad patungo sa kanilang direksyon. Biglang sumigaw ang isa sa All Dragons League na disipulo, mga tao ito ng Golden Dragon Peak. Biglang tumangala sina Jiang Yu, Zheng Leng, Deng Zuan, Jin Taishan, at ang iba pa. Lumipad pa kanan papunta sa kanila ang Duanren Emperor, Elf Queen, ang Nine Dragons Temple Master, ang Exi Family Ancestor, ang Guo Family Ancestor, at ilang iba pa na pauwi na mula sa Spiritual Pool Peak. Nang marinig ang malakas na sigaw, tumingin ang grupo ni Duanren Emperor. Nang makitang ang mga disipulo ng All Dragons League ay nasa labas ng buong lakas, ang kanilang mga ekspresyon ay naging madilim. Nang maghanda na silang tumakas, pinalibutan sila ng mga disipulo ng All Dragons League sa isang mahigpit na pagkubkob. Nakatitig kay Duanren Emperor at sa mga nakapaligid, isang nakakatakot na ngiti ang kumalat sa mukha ni Jiang Yu, ang kanyang mga mata ay nagniningning na may hindi napagkukunhang pagpatay. Leader, pinipigilan ba natin sila? Tanong ni Zheng Leng. Umisi si Jiang Yu, hindi na kailangan ng napakaraming problema, iilan lang na alipin ng Golden Dragon Peak. Kahit napatayin ko sila, ano ang magagawa sa akin ni Huang Xiaolong? Pagkatapos sabihin ito, ang kanyang kamay ay gumawa ng isang mahigpit na kilos sa hangin. Ang Duanren Emperor ay hindi man lang nakayanan ang pagsigaw habang ang kanyang katawan ay sumabog at nawala sa hangin, patay. Para sa 7th Order God Realm Master, ang pagpatay sa isang Saint Realm Cultivator ay mas madali kaysa sa pagpiga ng langgam. Ang Elf Queen ay sumigaw sa takot, patayin mo kami at hindi ka patatawarin ni Lord Beast God. Napahungol si Jiang Yu sa galit na tawa, ang ibig mong sabihin ay Huang Xiaolong. Anong kalokohan ng Lord Beast God? Sa aking paningin, siya ay walang iba kundi aso ng isang Diyos. Kayong lahat ay walang iba kundi hamak na alipin, ang pagpatay sa inyo ay walang kabuluhan. Mas mabuti pa kung ang Huang Xiaolong na iyon ay maglakas loob na pumunta sa aking All Dragons Peak. Isang hampas ng palad ang bumasag sa Elf Queen. Ang ninuno ng pamilya Exi at ang iba pa ay walang kapangyarihang lumaban, isa-isa silang pinatay ng mga disipulo ng All Dragons League. Bumalik sa All Dragons Peak. Pagamat nabigo silang masakop ang Golden Dragon Peak, ang pagpatay sa ilang alipin ng Golden Dragon Peak ay medyo nagparamdam kay Jiang Yu. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 643. Pagbabalik ni Huang Xiaolong. Tinagtagal, si Huang Peng, Suyan, at ang iba pa ay nakatanggap ng balita na ang Duanren Emperor, Elf Queen, ang Exi Family's Ancestor, ang Guo Family's Ancestor, at ang iba pa ay pinatay ng mga disipulo ng All Dragons League. Nang marinig ni Exi puti ang balitang ito, napuno siya ng kalungkutan at galit, sumigaw, papatayin ko silang lahat. Mabilis siyang pinatahan ng mga nakapaligid sa kanya, habang hinihikayat ni Huang Peng, anak ng pamilya Exi, mamamatay ka lang ng walang kabuluhan kung sumugod ka ngayon doon. Hintayin mong bumalik si Xiaolong, magpaplano tayo kung ano ang gagawin.
Sa ilalim ng kolektibong panghihikayat, si Exi Puti at ilang iba pa ay unti-unting kumalma. Sa totoo lang, alam nila sa kanilang puso na sa kanilang kasalukuyang antas ng lakas, kalimutan ang paghihiganti, hindi sila tatagal hanggat hindi nila nakikita ang mukha ni Jiang Yu. Kahit sino sa mga disipulo ng All Dragons League ay madaling wakasan ang kanilang buhay. Sa kabilang panig, kababalik lang ni Huang Xiaolong sa Black Warrior Institute sa pamamagitan ng transmission array ng Black Warrior City. Paglabas mula sa transmission array ng North Star Square, huminga siya ng malalim ng espiritual na mayaman na hangin. Ilang buwan na siyang wala, at ngayong nakabalik na siya, iniisip niya kung paano na ang mga bagay sa Golden Dragon Peak. Dahil ang usapin ng apprenticeship sa matanda ay hindi apurahan sa opinyon ni Huang Xiaolong, nagpasya siyang maglakbay muna pabalik sa Golden Dragon Peak. Tumalon papunta sa kanyang espada, si Huang Xiaolong ay tumakbo patungo sa Golden Dragon Peak. Hindi alam kung bakit, habang papalapit si Huang Xiaolong sa Golden Dragon Peak, mas lumalakas ang pagkabalisa sa kanyang puso. Siguro dahil malapit ko nang makita muli ang aking pamilya, sinubukan ni Huang Xiaolong na aliwin ang sarili. Makalipas ang ilang oras, pumasok si Huang Xiaolong sa hanay ng Red Flood Mountain Range. Ang malayong Golden Dragon Peak ay nakikita na. Lumilipad sa Mulberry Sword, bumaba si Huang Xiaolong sa kalagitnaan ng bundok. Sa susunod na sandali, ang kanyang mga kilay ay nakakulong sa malalim na pagsimangot dahil naramdaman niya na ang espiritual na enerhiya sa paligid ng Golden Dragon Peak ay bahagyang magulo. Bukod dito, kadalasan, sa oras na ito, may mga lumalabas na para salubungin siya. Anong nangyari? Bumukas ang Eye of Hell sa noo ni Huang Xiaolong, agad na nakita ang ningning sa 10 killing swords, na lumabo ng husto. Nagkaroon ng gulo. Lumubog ang puso ni Huang Xiaolong, mabilis na tumakbo sa Palace of Nine Hall sa ilang malalaking hakbang. Pagdating niya sa main hall, napansin niyang nagkukumpulan ang lahat doon na may seryosong ekspresyon sa mukha, lalo na ang kanyang mga magulang. Kuya! Xiaolong! Soberano! Nang makitang si Huang Xiaolong ang bumalik, lumiwanag ang kanilang mga mukha, isang sinag ng pag-asa ang lumiwanag sa kanilang mga mata. Anong nangyari? Tumango si Huang Xiaolong sa kanyang mga magulang at nagtanong. Bago pa makapagsalita ang sinuman, biglang tumayo si Exi Puti at lumapit kay Huang Xiaolong. Pagkatapos, bumagsak ang magkabilang tuhod niya sa sahig sa harap ni Huang Xiaolong, maririnig ang matinding kalungkutan mula sa paos na boses ni Exi Puti, "Kapatid ko, kailangan mo akong tulungang ipaghiganti ang aking ancestor." Mabilis na hinailan ni Huang Xiaolong si Exi Puti mula sa sahig. Kasunod nito, ikinwento ni Huang Pang at Suyan ang lahat ng nangyari kay Huang Xiaolong. Nang marinig na pinangunahan ni Jiang Yu ang mga disipulo ng All Dragons League palabas ng buong puwersa upang salakayin ang Golden Dragon Peak, tahasang nagbibigay ng utos na patayin ang bawat tao sa loob, hindi banggitin si Jiang Yu na gustong kunin ang Golden Dragon Peak para sa kanyang sarili, napakalaking layunin ng pagpatay sumabog sa huwang ang mga mata ni Xiaolong. Kung hindi dahil sa 81 palasyo na kanyang pinino, kung hindi dahil sa Nine-Tailed Bright Radiance Tiger, Strongarm Water Fire Apes, at iba pang mga demonyong hayop na nagbabantay sa Nine Halls Bagua Trigrams Formation, mas madaling masira ni Jiang Yu ang defense formation. Sa oras na iyon, ang kanyang mga magulang at ang lahat ay magkakaroon ng mamatay, mamatay, mamatay. Si Huang Xiaolong ay naglabas ng napakalamig na aura, ang kanyang tingin ay malamig na malamig. Naisip ni Jiang Yu na dahil lang sa siya ang personal na disipulo ng matandang bruhang si Wang na at anak ng patriarch ng pamilya Jiang, hindi talaga siya maglalakas loob na patayin siya. Manatili kayong lahat sa loob ng Golden Dragon Peak, pupunta ako sa All Dragons Peak. Biglang tumayo si Huang Xiaolong at sinabi sa lahat. Walang hinihintay na sagot, lumabas na siya sa main hall. Tinatawag ang Nine-Tailed Bright Radiance Tiger, tumalon siya sa likod nito at lumipad. Ito. Natigilan si Huang Pang. Gusto niyang tumawag, ngunit ang silhouette ni Huang Xiaolong ay malayo na. Nakasakay sa Nine-Tailed Bright Radiance Tiger, dumiretso si Huang Xiaolong sa All Dragons Peak. Tumigil ka. Malapit sa All Dragons Peak, ang landas ni Huang Xiaolong ay hinarangan ng ilang mga disipulo ng All Dragons League.
Nang malapit na nilang pagsabihan ng trespasser, ang kanilang mga tingin ay bumagsak sa mukha ni Huang Xiaolong, na labis na natakot sa kanila na ang kanilang mga puso ay nagsimulang tumibok ng marahas. Huang Xiaolong. Nanginig ang ilang mga alagad. Hindi man lang tumitingin sa mga taong ito, ikinaway lamang ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay at itinulak silang lahat sa ere, inilagay sila sa pader ng bangin sa di kalayuan. Pagkatapos ay bumilis si Huang Xiaolong patungo sa All Dragon's Peak sa Nine-Tailed Bright Radiance Tiger. Gayunpaman, bago niya maabot ang All Dragon's Peak, maraming figure ang lumipad palabas ng napakabilis. Lahat sila ay mga disipulo ng All Dragon's Peak. Ang kaguluhan mula sa unang grupo ng mga disipulong sinampal ni Huang Xiaolong ay nagpaalerto sa mga nakapaligid na disipulo. Tinuang ng ahas na pumasok sa teritoryo ng All Dragons League. Naghahanap ng kamatayan. Hindi mo ba alam na ito ang restricted area ng All Dragons League natin? Isang mayabang na tao lang tumunog. Ngunit nang ang alagad na ito at ang kanyang mga kasama ay papalapit sa lumabag, nakitang-kita ang kanyang mukha, maging ang kanilang mga asno ay humigpit sa tensyon. Marami sa kanila ang dating biktima ng sipa ni Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Tinisikap ni Jin Taisha na pigilan ang pangamba na pumipiga sa kanyang puso, naglagay ng malamig na panunuya, "So, ikaw pala. Hindi ko ine-expect na mabilis kang magpapakita. Dahil nagmamadali kang mamatay, dadalhin kita sa aming leader ng liga. Huwag kang mag-abala." Ang malamig na matigas na boses ni Huang Xiaolong ay nagpuntirya sa kanyang pagtanggi. Natarante si Jin Taishan. Huwag mag-abala. Para sa isang segundo doon, nabigo siyang maunawaan ang pinagbabatayan ng kahulugan ng pagtanggi ni Huang Xiaolong. Sa isang segundo, tumalon si Huang Xiaolong sa likod ng Nine-Tailed Bright Radiance Tiger, na lumitaw sa harap mismo ni Jin Taishan. Natigilan si Jin Taishan dahil dumobol ang bilis ni Huang Xiaolong kumpara sa huling pagkikita nila. Bahagya pang itinaas ni Jin Taishan ang kanyang braso para kontrahin ng may tumusok na sakit mula sa kanyang dibdib. Isang malakas na puwersa ang nagpalipad sa kanya pabalik, na bumagsak ng husto sa lupa. Walang tigil na kumikislap ang silhouette ni Huang Xiaolong. Sa tuwing lilipat siya, mayroong isang disipulo ng All Dragons League na ipapadala sa ere. Bagamat hindi sila pinatay ni Huang Xiaolong, ang kanyang mga pag-atake ay maraming beses na mas mabigat ang kamay. Ang magkakasunod na malalaking hukay na hugis tao ay lumitaw sa lupa, na nagpapalitan sa bilang ng mga magandang poster ng kalahating nakapasok na mga tao sa pader ng bangin, na bumubuo ng isang natatanging piraso ng sining. Hindi nagtagal bago naharap ang dosenang tao na kasama ni Jin Taishan. Tumalon si Huang Xiaolong sa likod ng Nine-Tailed Bright Radiance Tiger. Tahimpapawid, ang Nine-Tailed Bright Radiance Tiger ay lumipad sa itaas ng hugis tao na hukay na pagmamayari ni Jin Taishan, malamig na sumilip sa hukay. Mula ngayon, lahat ng mga disipulo ng All Dragons League ay lalabas sa Red Flood Mountain Range. Kung hindi, sisubog ko ang bawat nakikita ko. Dahil doon, bahagyang tinapik ni Huang Xiaolong ang Nine-Tailed Radiance Tiger at binilisan ang takbo. Ang Nine-Tailed Bright Radiance Tiger ay umungol bilang tugon, ang malakas na muscular front leg nito ay humakbang pasulong, hindi nakakalimutang magdagdag ng isa pang sipa sa katawan ni Jin Taishan. Bagamat ang ibabang bahagi ng isang God Realm ay maaaring muling tumubo sa kabila ng matinding pinsala, ang matinding sakit na kanilang nadarama sa tuwing sesubog ito ay tumatagos ng malalim sa buto. Iniwan ng babalang iyon, si Huang Xiaolong ay hindi na nagabala sa mga taong ito habang siya ay patuloy na patungo sa All Dragons Peak. Habang papalapit siya sa All Dragons Peak, sa gitna ng makapal na ulap at ambon, ang masaganang espiritual na enerhiya ay katulad ng alikabok at buhangin na tumatakip sa tuktok. Pumuso si Huang Xiaolong, lumipad pataas gamit ang isang tapik ng kanyang paa sa Nine-Tailed Bright Radiance Tiger. Tataas sa himpapawid, 1,000 braso ang lumabas sa kanyang likuran. Ang ika-15 paggalaw ng Dragon God, walang kapantay na myriad dragons. 15 banal na dragon ang lumipad mula sa bawat braso, umaatungal, naninira, isang halo ng mga dragon na bumagsak sa All Dragons Peak.
Tumabog ang matingkad na nakakasilaw na mga ilaw sa All Dragon's Peak habang na-trigger ang mga layer ng defense formations. Ang mga umuusbong na pagsabog ay umalingaw sa tuktok ng bundok. Pagkatapos, umalingaw ang isang malinaw na tunog ng pagkabasag ng salamin. Ang maraming layer ng defense formation ay gumuho na nagsiwalat ng hindi natatakpan na All Dragon's Peak bago si Huang Xiaolong. Sa puntong ito, ilang figure ang lumipad palabas mula sa All Dragon's Lake main hall sa napakabilis na bilis na sinundan ng ilang daang tao. Huang Xiaolong. Ulalas ni Zheng Leng nang makita kung sino ito. So, ikaw si Huang Xiaolong. Tinuri ni Jiang Yu si Huang Xiaolong sa matayog na paraan, puno ng panunuya, gusto mong ipaghiganti ang mga alipin na iyon. Napakaganda mo. Noong nakaraang pagkakataon, marami ka sa mga bagay ng magkakapatid nating All Dragons League, ngunit sa pagkakataong ito ay hahayaan ko silang magpalitan, sumipa hanggang sa mawala ang bahagi mo ng tuluyan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 644. Naging tulala. Natawa si Jiang Yu sa pagtatapos ng kanyang pangungusap. Isang baliw, mayabang, kampante, masiglang pagtawa. Ang mga nakapaligid na All Dragons League disciples ay nakiisa rin, walang pidyaw na tawanan. Pulang-pula ang kanilang mga mata sa labis na pag-iisip kung paano sila pumila pagkatapos nilang gawin ang kanilang league leader kay Huang Xiaolong, sinipa isa-isa ang birdie ni Huang Xiaolong hanggang sa ito ay pumutok. Hanggang sa nawasak. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa isang manic light. Tinulyapan ni Huang Xiaolong ang grupo ng mga excited na All Dragons League disciples. Nang maramdaman ang kalupitan at pinanibik sa kanilang mga mata, malamig siyang umisi, ganun ba? Sa isang mabilis na pagkurap, nasa harap na siya ni Jiang Yu. 1,000 braso na ang nakalabas sa kanyang likuran. Kasanayan sa Azure Sword. Mahusay na Void Divine Fist. Irhen Buddha Palm. God-binding Palm. Ang 15 paggalaw ng Dragon God. Azure Demon Claw. Ang libo-libong armas ni Huang Xiaolong ay nagpakita ng lahat ng kasanayan sa pakikipaglaban na natutunan niya kailanman. Sa isang iglap, ang buong kalangitan ay napuno ng mga ilaw ng espada, mga anino ng mga imprint ng kamao, hindi mabilang na mga palad na bumabagsak habang ang liwanag ng Buddha ay pumutol sa isang landas sa makapal na ulap sa mataas na hangin. Maraming Divine Dragon ang lumangoy palabas na parang tidal wave na naghahabi sa pagitan ng madilim na Azure Demon Claws na nagdulot ng matinding kadiliman sa tuktok ng bundok. Ang mayabang na ngiti sa mukha ni Jiang Yu ay nanigas na nakatitig sa langit na puno ng mga sword lights, fist imprints, palm imprints, Buddha luminance, divine dragons, umiiyak na mga demonyo, na napalitan ng pangamba at gulat. Dati, inakala ni Jiang Yu na pinalaki ng Six Enforcer sa ilalim niya ang lakas ni Huang Xiaolong dahil siya ay isang taong na-promote bilang isang elite na disipulo. Kahit na siya ay malakas, sa mga mata ni Jiang Yu ay hindi pa rin ito gaanong halaga, lalo na pagkatapos na siya mismo ay nakalusot sa 7th Order God Realm. Tulad ng nakita niya, basta't siya ay naglakas loob na lumapit, ang pagsupil kay Huang Xiaolong ay isang bagay lamang ng paggalaw ng kanyang pinky. Pero ngayon, golden yung reincarnation. Reincarnation ng langit at lupa. Batas ng reinkarnasyon. Reincarnation ng walang katapusang habang buhay. Makalipas ang kalahating segundo ay nag-react si Jiang Yu, umuungal sa tuktok ng kanyang mga baga habang ang kanyang Diyos na labanan Qi ay marahas na umiikot sa ibabaw ng kanyang katawan na nagpapakita ng kanyang reincarnation-based cultivation technique malapit na siyang maubos. Iyon lang ang opsyon niya. Sa pagharap sa agos ng pag-atake ni Huang Xiaolong, isang malakas na pakiramdam ng krisis ang humawak sa puso ni Jiang Yu. Isang nakabubulag na gininto ang liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Jiang Yu, na naging isang sinaunang diagram habang inihampas niya ang kanyang magkabilang palad. Ang bawat pulgada ng espasyo na nadikit sa gininto ang liwanag ay naging baluktot, magkakapatong, pabago-bago.
Pagpasok sa teritoryo ng gininto ang liwanag, ang mga ilaw ng espada ay naglaho na parang inilipat sila sa ibang oras at espasyo, maging ang liwanag ng Buddha mula sa Earthen Buddha Palm ay lumabo, samantalang ang magkasunod na mga Divine Dragon ay tila sumugod sa isang black hole, na bumababa. Kanumero lang tulad ng mga demonyong Ausere. At muli, ang mga ilaw ng espada, mga estatwa ng Buddha, mga banal na dragon, at mga demonyo ay napakalaki sa bilang. Sa ilalim ng kanilang pag-atake, ang liwanag ng reinkarnasyon ay pumutok sa kawalan, na katulad ng isang lobo na nasobrahan sa pagkain, mas malakas kaysa sa kulog. Sa napakatinding banggaan ng dalawang magkasalungat na puwersang ito, ang balabal ni Jiang Yu ay sumabog sa pira-piraso, tumambad sa kanyang hubad na katawan habang ang shockwave ay nagpabalik-balik sa kanya hanggang sa bumagsak siya sa isang peak ilang li sa di kalayuan bago dumulas pababa. Sa pagkamangha ni Zheng Leng, Lintong, at ng iba pa, ang hubad na katawan ni Jiang Yu ay nagpakita ng mga sugat sa espada, at sa itaas ng mga ito ay mga marka ng palad, mga bakas ng kamao, at kahit na mga marka ng kuko na nagsasapawan sa isa't isa. Ang hitsura na iyon ay madaling malito sa isang tao sa pag-iisip na higit sa 100 mga amo ang nag-abuso sa kanya sa parehong oras. Nang marating ni Jiang Yu ang ilalim ng pader ng talampas, ang kanyang ibabang bahagi ay noontog sa kakaibang nakausli na matalas na bato, na nagdulot ng isang nakakalunos na tili na hiyawan upang yumanig ang hangin. Leader ng liga. Si Zheng Leng, at lahat ng iba ay natarante sa sigaw ni Jiang Yu, bawat isa sa kanila ay nagsisikap na sumugod sa tabi ng kanilang pinuno ng mabilis hanggat maaari. Gayunpaman, si Huang Xiaolong ay mas mabilis kaysa sa kanila. Sa isang kisap mata, nakatayo na siya sa harap ni Jiang Yu na nakataas ang isang paa, humahakbang ng malakas sa kanyang dibdib, patungo sa posisyon ng Qi. Isang malakas na boom ang umalingaw-ngaw at ang buong katawan ni Jiang Yu ay nakaimbed sa pader na bato. Gayunpaman, hindi ito nagtapos doon. Isang puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa palad ni Huang Xiaolong, na binuhat si Jiang Yu palabas ng hukay. Isa pang sipa ang nagpabagsak kay Jiang Yu sa mga disipulo ng All Dragons League na sumusugod sa kanyang tabi, na nagpatumba sa mga disipulong ito na lumilipad pakaliwa at kanan. Gayunpaman, walang balak na huminto si Huang Xiaolong. Sa isang kisap mata, hinabol niya ang gulo-gulo ng mga miyembro ng All Dragons League, naabot ang harapan ni Jiang Yu, at naglanding ng isa pang sipa. Ang katawan ni Jiang Yu ay bumaril sa malayo bago mahinang bumagsak sa gilid. Sa sandaling iyon, naglaho ang lahat ng ingay at ingay, katahimikan ang umuugong sa kanilang mga tainga. Ang mga disipulo ng All Dragons Leagues ay nakaugat sa lugar, ang takot ay gumagapang sa kanilang mga mata habang sila ay nakatitig kay Huang Xiaolong. Sa sandaling iyon, walang nangahas na kumilos ng 1 pulgada para tingnan si Jiang Yu, at walang sino man ang nagtangkang pigilan si Huang Xiaolong. Ang eksenang nasa harapan nila ay naging dahilan upang tuluyang mablangko ang kanilang isipan. Ang figure ba na iyon na nakahandusay sa lupa ay talagang league leader nila na umaban sa 7th Order God Realm. Hindi ba dapat ang league leader nila ang pinakamalakas na tao, ang numero 1 eksperto sa lahat ng elite na disipulo pagkatapos ng kanyang tagumpay? Paano magiging malupit ang lakas ni Huang Xiaolong? Higit pa sa huling pagkakataon na nakita nila siya, isa na siyang 6th Order God Realm. Ika-6 na utos ng Diyos na kaharian. Higit pa rito, talunin ang isang 7th Order God Realm sa isang realm na mas mababa. Huling nakasakay sa Nine-Tailed Bright Radiance Tiger, tumingin si Huang Xiaolong sa malaking hukay na hugis tao kung saan naroon si Jiang Yu mula sa himpapawid. Dahan-dahang lumabas si Jiang Yu mula sa hukay, ang kanyang mga mata ay pula at uhaw sa dugo, ngunit siya ay tumatawa na may nakakatakot na ekspresyon. Huang Xiaolong, patayin mo ako kung mayroon kang lakas ng loob. Halika, patayin mo ako. Dali, patayin mo ako. Hanggat pinatay siya ni Huang Xiaolong, sasamahan niya siya sa kamatayan. Isa na siyang 7th Order God Realm Elite Disciple, katumbas ng isang elder ng Black Warrior Institute. Kung talagang pinatay siya ni Huang Xiaolong, maging ang Institute Principal Fengyang ay walang kapangyarihang protektahan siya. Kasunod ng matagal nang itinatag na panuntunan ng Black Warrior Institute, ang pumatay sa isang Black Warrior Institute elder ay papatayin ng walang awa. Patayin ka.
Umisi si Huang Xiaolong ng may pang-aalipusta. Talagang nagkaroon siya ng matinding pagnanais na patayin si Jiang Yu nang marinig niya ang tungkol kay Duanren Emperor, ang Elf Queen, ang ancestor ng Exi family, at ang pagkamatay ng iba sa kamay ng All Dragons League. Ngunit ngayon, huminahon na si Huang Xiaolong. Masyadong madali para kay Jiang Yu ang mamatay ng ganito. Gusto ni Huang Xiaolong na mabuhay siya na naghahangad ng kamatayan araw-araw. Ang sulok ng mga labi ni Huang Xiaolong ay nakakurba sa isang mapanlinlang na ngiti, isang kamay ang bahagyang tumapik sa nine-tailed bright radiance tiger sa ilalim niya. Nakatanggap ng senyales mula kay Huang Xiaolong, itinaas ng nine-tailed bright radiance tiger ang makapal na kaliwang paa sa harap nito, bumagsak pababa, nagsagawa ng magandang galaw ng tiger paw crushing bird egg. Ang nakakadugo na sigaw ni Jiang Yu ay yumanig sa puso ng bawat disipulo ng All Dragons League. Gayunpaman, hindi pa ito sapat, itinaas ng nine-tailed bright radiance tiger ang kanang paa nito na kasing kapal at lakas, na nagsagawa ng parehong galaw. Ganito lang, kaliwang binti, kaliwang binti, kanang binti. Nanginginig ang lupa sa bawat pagkilos, na sinusundan ng mga trahedya na panaghoy. Pagkaraan ng ilang sandali, ang nakapaligid ng mga disipulo ng All Dragons League ay sa wakas ay nanambalik ang kanilang katinoan, sumugod upang pigilan si Huang Xiaolong, ngunit lahat sila ay pinalipad na may sampal mula kay Huang Xiaolong. Lumipas ang ilang oras bago tuluyang tumigil ang nine-tailed bright radiance tiger. Si Jiang Yu ay tila nabitin sa isang sinulid, mahinang humihila ng hangin, ngunit ang tingin sa kanyang mga mata ay parang wala na siyang ibang gusto kundi ang paghiwalayin si Huang Xiaolong at isubo siya sa kanyang tiyan. Kanina, binasag ni Huang Xiaolong ang kanyang cheesy, kaya wala siyang kapangyarihan ngayon sa harap ni Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, hanggat hindi ako mamamatay, darating ang araw na papatayin kita. Patayin ang lahat sa Golden Dragon Peak, lahat. Si Jiang Yu ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa bawat salita, ang kanyang boses ay parang demonyo mula sa pinakamalalim na mundo. Ganoon ba? Pero, hinding-hindi ka magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Sabi ni Huang Xiaolong na may parehong malamig na ekspresyon. Pagkatapos, ang kanyang palad ay nakaunat, humahampas sa korona ng ulo ni Jiang Yu, na natatakpan ng isang patong ng walang kamatayang essence na apoy na bumalat sa kaluluwa ni Jiang Yu, unti-unting nabubulok. Umikit si Jiang Yu at gumulong sa lupa, nakahawak sa kanyang ulo, naghisteryosong sumisigaw sa sakit. Makalipas ang ilang sandali, walang pakialam na binawi ni Huang Xiaolong ang kanyang palad habang pinagmamasdan si Jiang Yu na pumipitik pa rin sa lupa. Dahil nasira ang kanyang kaluluwa, si Jiang Yu ay hindi magiging iba sa isang tulala sa hinaharap, kahit isang High God Realm Master ay hindi maaaring ayusin ito. Mula ngayon, ang mga disipulo ng All Dragons League ay lalabas sa Red Flood Mountain Range, kung hindi, ang iyong wakas ay magiging katulad ng kay Jiang Yu. Umalis sa pangungusap na iyon, umalis si Huang Xiaolong kasama ang nine-tailed bright radiance tiger. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 645. Sino ang nangahasakta ng aking disipolo? Ang mga disipulo ng All Dragons League ay pinanood si Huang Xiaolong na umalis, na lumalayo, ngunit walang nangahas na ihagis ang kanilang mga sarili sa sibat na sinusubukang pigilan siya. Si Zheng Leng, Lintong, at ilang iba pang mga disipulo ay nagpumigla sa kanilang mga paa mula sa lupa at pumunta sa gilid ni Jiang Yu. Nakaharap sa isang Jiang Yu na may masamang sugat at duguan sa ibabang bahagi ng katawan, isang malamig na lamig ang damaloy sa kanilang mga gulugan, ang kanilang mga mukha ay mapula. Para silang binagsakan ng langit. Si Jiang Yu ay ang personal na disipulo ni Vice Principal Wang Na. Ang kanyang pinakamahal na alagad. Bukod dito, si Jiang Yu ay isa ring kasalukuyang anak ng Jiang family patriarch. Alam na nila sa pamamagitan ng pagtingin kay Jiang Yu na si Huang Xiaolong ay lubhang napinsala ang kanyang kaluluwa, isang bagay na kahit isang High God Realm Master ay hindi magagamot. Kaya naman, ang pagiging tanga ni Jiang Yu ay isa ng hindi maibabalik na mahirap na katotohanan.
Iniisip ang marahas na pagsabog ni Vice Principal Wang na at ang kanyang mga pamamaraan pagkatapos na ipaalam sa bagay na ito, si Seng Leng at ang mga nakapaligid na disipulo ay kinilig sa naisip. Bagamat si Huang Xiaolong ang pangunahing salarin para gawing tulala si Jiang Yu, sino ang makakasiguro sa kanilang kaligtasan bago ang galit ni Vice Principal Wang na? Makalipas ang ilang oras, sa loob ng malaking bulwagan ng Wawang Pik ni Wang na, si Wang na ay napuno ng malungkot na kalungkutan na nakatingin sa binata sa kanyang harapan. Siya ay may laway na lumalabas sa kanyang bibig, isang hindi nakatutok na tingin, at isang random na pagsabog ng nakakalokong pagtawa. Si Jiang Yu ay ganap na naging tulala. Isang nakakakilabot na whirl ng enerhiya ang natipon sa paligid ng Wang na lumalagong marahas at lumalawak. Isang napakalaking layunin ng pagpatay ang tumago sa kalangitan mula sa gitna ng enerhiyang bagyo. Huang Xiaolong. Ang pangalan ay binibigkas sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, mababa at mapang-akit na pagkatapos ay naging isang manak na pagtawa. Si Seng Leng, Lintong, Deng Zuan, at ang kasalukuyang mga disipulo ng All Dragons League na naghihintay sa gilid ng malaking bulwagan ay lalo pang ibinaba ang kanilang mga ulo, naghahabol ng hininga. Ang nakakatakot na tawa ni Wang na ay biglang namatay habang ang likod ng kanyang palad ay tumama sa ilang mga disipulo ng All Dragons League. Umalangaw-ngaw ang kahabag-habag na hiyawan sa malaking bulwagan. Sa susunod na sandali, sa harap mismo ng mga mata ni na Seng Leng, Lintong, at ng iba pa, ang mga katawan ng mga disipulong iyon ay bumagsak sa sahig, kakatuwa na pula at berdeng likido ang nabahira ng lupa. Pagkatapos ng huling haltak, hindi na gumagalaw ang kanilang mga katawan. Patay. Naramdaman ng mga disipulo ng All Dragons League na nanlamig ang kanilang mga katawan sa hindi maipaliwanag na lamig, namutla at walang dugo ang kanilang mga mukha. Umikot si Wang na para tingnan sila. Tapat na ang tingin iyon para takutin ang mga disipulo ng All Dragons League, dahilan para umatras sila sa takot. Lahat kayo ay nakakita nito ng inyong mga mata. Malubha silang nasugatan ni Huang Xiaolong at namatay, tama ba ako? Ang malamig na boses ni Wang na ay narinig sa kanilang mga tainga. Malubhang nasugatan ni Huang Xiaolong at namatay. Ang natitirang mga disipulo ng All Dragons League ay nablangko sa isang segundo, ngunit mabilis silang nag-react, walang humpay na tumango ang kanilang mga ulo na tila natatakot na hindi sila nakasagot ng sapat na mabilis. Nakita nating lahat ito ng ating mga mata, namatay sila dahil sa matinding pinsalang dulot ng Huang Xiaolong. Alam na alam nilang lahat na ang dahilan ng kasalukuyang vice-principal na si Wang na ay nasira ng kanyang galit at layuning pumatay. Ang gusto niya ay isang dahilan lamang para patayin si Huang Xiaolong. Ngayon, umiral ang dahilan na ito. Ngayon, lahat kayo ay susunod sa akin sa Golden Dragon Peak. Lumiwanag sa mga mata ni Wang na ang matinding pagpatay na layunin. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, si Seng Leng, Lintong, at ang iba pa ay naramdaman lamang na parang binaligtad ang langit at lupa, ang kanilang mga tanawin ay lumabo nang wala sa focus. Nang muli silang makakita ng malinaw, napansin nilang nakarating na sila sa Golden Dragon Peak. Ito ba ang kakayahan ng sikat na High God Realm Master, ang Great Spatial Shift? Ang mga disipulo ng All Dragons League na dinala ay natulala sa pagkamangha. Pagtingin sa Golden Dragon Peak sa harap niya, hindi nagsalita si Wang na. Ang kanyang palad ay tumama sa pag-atake, direkta at matulin, na agad na nag-activate ng 10 Killing Swords Formation. Ang 9 Holes Magma Formation ay lumiwanag sa makinang na gininto ang liwanag, mga anino na larawan ng 81 palasyo na kinunan sa hangin, mabilis na umiikot. Gayunpaman, bago ang lakas ni Wang na, ang 10 Killing Swords Formation ay walang pinagkaiba sa mga lantang damo, lahat ng 10 espada ay tumalbog, nawala ang kanilang talas at liwanag. Maging ang 9 Holes Magma Formation ay nagkawatak-watek, ang gininto ang kinang nito ay nagkapira-piraso at naglaho. Sa loob ng Palace of Nine Halls, ang dalawang Strongarm Water Fire Apes at ang iba pang mga demonyong hayop na nagpapalakas sa Nine Halls Magma Formation ay mabigat na napaatras mula sa backlash, ang dugong bumubulwak ng hindi mapigilan mula sa kanilang mga bibig at katawan. Ito ay isang malagim at nakakatakot na tanawin. Ito ang tunay na kapangyarihan ng isang High God Realm Master.
Sa loob ng Nine Hall, matapos mapasailalim sa matinding puwersa na lumampas sa kanilang mga limitasyon, ang mga miyembro ng Huang family ay nawalan ng malay. Ngunit, sa sandaling ito, isang gintong guhit ang lumabas mula sa pangunahing bulwagan patungo sa kalangitan, si Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong ay nababalot ng gintong liwanag, ang kanyang itim at asul na kambal na dragon na martial spirit ay umikot sa paligid niya. Ang kanyang mga mata ay nakakatakot na duguan, nanlalamig at mabangis. O, hindi ba talaga namatay? Tumaas ang isang kilay ni Wang na, hindi sumagi sa isip niya na mabibigo niyang patayin si Huang Xiaolong gamit ang hampas ng palad na iyon kanina. Napakabilis, isang malupit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Wang na, buti pa at buhay ka pa, napakadali para sa iyo ang mamatay ng ganoon. Ikaw na maliit na pump, nilabag mo ang mga patakaran ng Black Warrior Institute sa pamamagitan ng pagpatay sa higit sa 100 mga elite na disipulo ng Institute. Kumaway ang kanyang palad sa puntong ito, 100 mga elite na disipulo ang lumutang sa hangin sa harap ni Huang Xiaolong. Biglang ngumisi si Huang Xiaolong, nang sa totoo lang, ang karahasan sa kanyang puso ay umabot sa isang bagong rurok. Ngumisi si Wang na, sa pagsunod sa mga patakaran ng Black Warrior Institute, pinapatay kita ngayon para sa iyong krimen. Punk, ang matandang master mo na iyon ay pumasok sa death seclusion, hindi posible para sa kanya na tumakbo para iligtas ka sa oras na ito, ngunit maaari kang magmakaawa sa akin, magmakaawa na bigyan kita ng mabilis, komportableng kamatayan. Matamis na humajejek si Wang na, tila masaya sa sarili niyang ideya. Tumaas ang kilay ni Huang Xiaolong sa kanyang noo, pagdating sa puntong ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ilantad ang pag-iral ni Dragon Emperor Ao Tai. Hindi sumagi sa isip ni Huang Xiaolong na si Wang na ay magiging walang ingat na pumatay ng 100 elite na disipulo at ibaling ang sisi sa kanyang ulo. Ginamit niya ito bilang pangwakas na dahilan para patayin siya sa publiko, na pinoposisyon ang sarili bilang makatarungan at matuwid sa parehong oras. Walang alinlangan, ang pagiging tulala ni Jiang Yu ay naputol ang huling bahagi ng dahilan ni Wang na. Paano naman? Napag-isipan mo ba itong mabuti? Humisi si Wang na, kaya, lumuhad ka at magmakaawa, maaari kong hayaan kang mamatay ng mas komportable. Nakalulungkot, ang iyong mga magulang at ang iba pa ay hindi magkakaroon ng parehong pribilehiyo, sisiguraduhin kung mamumuhay sila ng isang buhay na mas masahol pa kaysa sa kamatayan, pahirapan sila sa loob ng 1 o 2 dekada bago sila hayaang mamatay sa trahedya. Nang malapit nang matapos ang kanyang mga salita, ang mukha ni Wang na ay nabaluktot sa galit. Lalong lumakas ang ekspresyon ni Huang Xiaolong sa pangalawa, kung hindi ako mamamatay ngayon, darating ang araw na magkakaroon ka ng parehong kapalaran ng iyong disipulo, na magiging tanga. Higit pa riyan, itatapon kita sa kulungan ng prostitute ng angkan ng demonyong hayop. Ang prostitute din ng mga angkan ng demonyong hayop ay isang hindi kilalang lugar sa Black Tortoise Galaxy kung saan maraming mga dalubhasa ng demonyong hayop ang bumisita para sa libangan ng laman. May isip na ng isa ang kapalaran ni Wang na kung siya ay itatapon sa loob. Taglit na natigilan si Wang na, pagkatapos ay isang matinis na tili ang yumanig sa hangin, pumunta ka sa impyerno. Ang kanyang braso ay nakataas, ang isang payat na daliri ay bahagyang tumapik sa kanyang harapan, nagpapadala ng isang napakaraming kulay abo na piercing lights, na naghahadya sa ibabaw ng lupa tulad ng isang makalangit na lambat na umuulan kay Huang Xiaolong. Ang espasyo at daloy ng hangin sa daanan ng kulay abong mga ilaw ng espada ay tila nagyelo sa lugar. Nakakilakilabot ni Huang Xiaolong, ang kanyang mga galaw ay naging matamlay na parang siya ay nahuli sa isang lumulubog na latian, hindi makagalaw. Pinaghihigpitan, ilalabas na sana ni Huang Xiaolong ang Dragon Emperor Ao Tai nang biglang may tumunog, Sisi Fudges, sino ang nangahas na sakta ng aking disipulo? Isang maraming kulay na imprint ng kamay ang lumabas mula sa kawalan, na samalo sa lahat ng agos ng gray sword lights ni Wang na sa pamamagitan lamang ng pagkakahawak. Nahuli sa loob ng napakalaking palad, ang mga kulay abong sword light na iyon ay nakayuko sa kakaibang mga anggulo habang marahas silang nagpupumiglas upang palayain ang kanilang mga sarili. Nako, nabasag at nagkawatak-watik ang lahat ng kulay abong ilaw ng espada nang bahagyang humigpit ang maraming kulay na palad.
Ang mga disipulo ng All Dragons League ay natulala na nasaksihan ito kasama si Wang na mismo. Isang liwanag ang kumikislap sa hangin nang lumitaw sa harap ng lahat ang isang payat at lantang matanda na mas mukhang pulubi. Yehe, munting disipulo, sakto namang dumating ang master mo, tama ba? Nahati ang mukha ng Ascending Moon Old Man habang lumingon siya kay Huang Xiaolong. Paano ito, nasugatan ka ba kahit saan? Agad na natahimik si Huang Xiaolong na nakaharap sa matandang ito. Nasa tamang oras. Muntik na siyang mag-disconnect. Ngunit, ang talagang ikinagulat ni Huang Xiaolong ay ang katotohanan na ang Ascending Moon Old Man ay aktwal na nagsagawa ng Great Spatial Shift mula sa Cloudsea Mainland patungo sa Black Warrior Institute. Bagamat alam niya na ang mga High God Realm Master ay may kakayahang magteleportasyon, ito ay limitado mula sa isang lokasyon patungo sa isa pa sa parehong ibabaw ng mundo. Tulad ng para sa teleporting sa pagitan ng iba't ibang mundo, si Huang Xiaolong ay hindi pa nakarinig ng sino man na kayang gawin ito dati. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 646. Nine love sa matandang ito. Pero, ano na lang ang sinabi ng matanda? Tisiphages, sino ang nangahas na sakta ng aking disipulo? Dilim laman ng mga itim na linya ang noo ni Huang Xiaolong. Sa ganitong bilis, hindi magtatagal bago nalaman ng lahat ng Super Force at First Rank Force sa Black Tortoise Galaxy na gusto siyang kunin ng Ascending Moon Old Man bilang isang personal na disipulo. Sa una, hindi binalak ni Huang Xiaolong na ipahayag ang bagay na ito kahit na sumang-ayon siya sa apprenticeship, kahit na hindi alam ng lahat sa kalawakan ang tungkol dito. Ang seremonya ay maaaring isagawa sa pinakasimpleng paraan na posible, ngunit ngayon, tila hindi na posible na panatilihing pribado ang bagay na ito. Huang Xiaolong, naglakas loob ka talagang pumasok sa isang High God Realm Master sa Black Warrior Institute at tambangan itong principal. Sa oras na ito, tumunog ang matinis na sigaw ni Wang na, isang matagumpay na ngiti sa kanyang mukha habang itinuro niya si Huang Xiaolong, ikaw na taksil, siguradong patay ka. Tumawa si Wang na tuwang-tuwa. Noong una, binalak niyang gamitin ang dahilan ng pagpatay ni Huang Xiaolong sa mga elite na disipulo para patayin siya, ngunit ngayon, talagang nangahas si Huang Xiaolong na pumasok sa isang High God Realm Master sa Black Warrior Institute. Bukod pa riyan, inatake talaga siya ng matanda. Ayon sa mga alituntunin ng Black Warrior Institute, ang ganitong uri ng pag-uugali ay itinuturing na taksil, may parusang kamatayan. Ngayon, hindi na niya kailangang mag-aksaya ng lakas at pagsisikap na maghanap ng kapani-paniwalang dahilan para patayin si Huang Xiaolong. Ang Ascending Moon Old Man ay nakatasang isang kilay na nakatingin sa nakakahiya na tumatawa na si Wang na, pagkatapos ay ang kanyang mga mata ay nanliit sa dalawang manipis na hiwa, isang tusong ngiti ang kumalat sa kanyang mukha, sinasabi ko, maliit na doxy, ang matandang ito ay hindi kasiya siya sa iyong mga salita sa pandinig. Ano ang ibig mong sabihin ng Snake into the Black Warrior Institute? At saka, kung tama ako, ang principal ng institute ay si Feng Yang na batang iyon, kailan ka pa naging principal ng Black Warrior Institute? Ang lakas ng loob mong i-title ang sarili mo bilang institute principal, eh. Sa pagbanggit nito, ang Ascending Moon Old Man ay tumingin kay Huang Xiaolong, munting disipulo, tinatanong kita, na nag-aangkin na siya ang institute principal, ano ang parusa para dito ayon sa mga patakaran ng institute? Si Huang Xiaolong ay malamig na tumingin sa direksyon ni Wang na, pinaparusahan ayon sa ang krimen ng pagkakanulo, kamatayan. Lalong tumawa si Wang na, ang kanyang mga dibdib ay kumikislap na parang mga alon sa ibabaw ng tubig, na para bang ang mga salita ni Huang Xiaolong ay ang pinaka-nakakatawang biro na narinig niya. Matanda, sinusubukan mong sabihin na nag-teleport ka mula sa ibang mundo patungo sa lugar na ito. Wala pa akong narinig na kahit sinong makakagawa niyan. Ang Ascending Moon Old Man ay hindi nag-aalala kung si Wang na ay naniniwala sa kanya o hindi, ang kanyang atensyon ay mas nakatuon sa masiglang paghugoy ng mga malalaking suso ni Wang na nakangiti ng nakakatakot. Bata, hindi ka sana naglagay ng ilang bagay sa lugar na iyon, tama ba? Yehe, hindi masama, hindi ko lang alam kung ang sarap sa pakiramdam.
Matanda, gusto mo na bang mamatay? Napasigaw si Wang na sa galit, sabay talon palabas. Sa paglabas ng matingkad na kulay abong sword lights mula sa kanyang katawan, isang mahabang gray na espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa sandaling lumitaw ang mahabang kulay abo na espada, ang kalawakan at daloy ng hangin sa loob ng 10,000 li radius ay naging magulong, ang aura ng kamatayan ay tumaas sa kalangitan. Naalerto ang lahat ng Grand Elder, pati na rin ang lahat ng elite na disipulo sa Red Flood Mountain Range. Ang batas ng Diyos, paghahalili ng buhay at kamatayan. Sumigaw si Wang na, nilaslas ang mahabang gray na espada sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, dumaing ang espasyo sa buong Red Flood Mountain Range. Halos kaagad, nakita ni Huang Xiaolong, Zheng Leng, at iba pa ang mahabang gray na espada na bumaril sa dalawang nakakatakot na pinagmumulan ng enerhiya. Ang isa sa mga ito ay berde, at naging sanhi ng kasaganaan ng sigla ng buhay saan man ito dumaan, habang ang iba pang daloy ng enerhiya ay kulay abo, na nagdulot ng malungkot na death aura na pumuno sa hangin. Naapektuhan ng dalawang enerhiyang ito, ang mga puno, palumpong, at bulaklak sa mga bundok ay mabilis na lumago. Namumulaklak na mga bulaklak, namumunga, pagkatapos ay nalalante at nawawala ng sigla ng kasing bilis. Lumago, matuyo, pagkatapos ay lumaki muli. Buhay, kamatayan, salit-salit. Si Huang Xiaolong ay dilatang mata, nagulat. Ito ang dalawa sa maraming batas ng Diyos. Sa oras na ito, ang boses ni Dragon Emperor Altai ay tumunog sa isipan ni Huang Xiaolong, maiintindihan mo kapag nakapasok ka sa High God Realm. Samantala, ang Ascending Moon Old Man ay nakasuot pa rin ng nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha kahit na siya ay tumingin. Sa dalawang makapangyarihang enerhiya na nakatutok sa kanya, ganap na hindi pinapansin ang kalaban. Nang makita ito, lalong nagalit si Wang na, tumaas ng husto ang kanyang hangarin sa pagpatay. Mamatay! 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 Maging si Feng Yang ay masusugatan ng husto sa harap ng kanyang pag-atake sa batas ng Diyos, kaya tumanggi siyang maniwala na ang hindi kilalang matandang ito ay magiging maayos pa rin mamaya. Malaki ang paniniwala ni Wang na kahit ang Asher Dragon Institute Principal ay hindi kayang gawin ang gawaing ito. Sa wakas, ang dalawang naghuhumindig na daloy ng enerhiya ay umabot sa layong 10 metro mula sa Ascending Old Man. Ngunit, sa sumunod na sandali, isang nakakagimbal na eksena ang naganap. Ang dalawang malakas na daloy ng enerhiya ay huminto sa himpapawid na parang may hindi nakikitang pader ng enerhiya na nakaharang sa kanilang dinadaanan. Isang malakas na tawa ang nanggaling sa matanda, na pasimpleng itinaas ang kamay at bahagyang itinuro gamit ang isang daliri, dahilan upang pumutok ang dalawang malakas na daloy ng enerhiya na parang bula. Nanginginig ang tangkad ni Wang na, nanginginig ng ilang hakbang paatras habang tulala ang kanyang ulo sa hindi makapaniwala, hindi posible. Paanong nangyari te? Sumunod, itinaas ng Ascending Moon Old Man ang kanyang paa at gumawa ng isang hakbang. Sa isang iglap, nakatayo siya sa harap ni Wang na, ang kanyang kamay ay nakalahad, direkta at simple. Natarante si Wang na, ang mahabang gray na espada sa kanyang kamay ay muling itinulak patungo sa Ascending Moon Old Man sa pagtatangkang kontrahin ang kanyang palad. Gayunpaman, sa mga mata ni na Zheng Leng, Lintong, at ng iba pang mga elite na disipulo ng Black Warriors Institute, ang palad ng matanda ay tumamal ng husto sa dibdib ng kanilang vice-principal na si Wang na, at ang kanyang mahabang kulay abong espada ay lumipad mula sa kanyang kamay. Siya mismo ay hinampas paatras, nakaimbed sa bundok sa kanyang likuran. Ang mahabang kulay abong espada ay bumagsak mula sa mataas na altitude, na ipinasok sa kabaligtaran na tuktok ng bundok. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong bundok, mga bato at malalaking bato na gumuho. Lahat ng mga elite na disipulo ay natulala. Tiwang na ang pangalawang pinakamalakas na tao ng Black Warrior Institute, ngunit natalo siya sa isang galaw. Isang galaw. Ang matandang ito, sino ba talaga siya? Paano ito naging posible? Kahit ang Asher Dragon Institute Principal ay hindi kayang talunin si Vice Principal Wang na sa isang galaw lang. Muling tumunog ang tawa ng Ascending Moon Old Man habang hinihimas ang kanyang palad, medyo masarap na amoy, hindi rin masama ang pakiramdam.
Hindi ko akalain na ang dalawang mitba ng Little Doxy ay napakatalbog, out of my expectations talaga ah. Si Huang Xiaolong ay pinagpapawisan sa loob, ngayon lang niya napagtanto na maliban sa makapal ang mukha, ang matandang ito ay walang hiya din at medyo malaswa. Lumingon kay Huang Xiaolong ang Ascending Moon Old Man, munting disipulo, hindi ka naniniwala master. Bakit hindi ka mag-touch-touch at subukan ang iyong sarili? Tingnan mo kung nagsasabi ako ng totoo o hindi. Si Huang Xiaolong ay pasuray-suray, halos matamba mula sa himpapawid. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin ang maliit mong asawa. Ang Ascending Moon Old Man ay nagbigay kay Huang Xiaolong ng garantiya maaari mo akong pagkakatiwalaan. Naramdaman ni Huang Xiaolong ang pag-iyak habang nilalabanan ng malakas na udyok na sakalin ang matanda hanggang mamatay. Ano ba itong kalokohang ibinubulalas ng matanda? Nang marinig ni Wang na nakalalabas lang mula sa bundok, ang lahat ng mga salita ng Ascending Moon Old Man, nanlaki ang kanyang mga mata habang ang mga plato ay kumikinang sa kanya sa galit. Umungad sa kanyang mga mata ang layuning pumatay, na para bang sisirain niya ang Ascending Moon Old Man sa 1,000,000 piraso sa sandaling iyon. Maliban sa kasalukuyang patriarch ng pamilyang Jiang, si Jiang Wawang, ito ang pangalawang tao na nangahas na hawakan ang kanyang mga suso. Bukod dito, nang walang pahintulot. Ngunit, naaalala ang nakakatakot na katapangan na ipinakita ng matandang ito kanina, kahit gaano pa niya kagustang patayin ito, hindi na siya nangahas na sumubok ng isa pang pag-atake. Kahit nagalit siya, hinahanap ng isip ni Wang na ang kanyang memorya para sa mga nangungunang master sa God ranking list, ngunit sa kanyang pagkadismaya, wala man lang siyang naaalala sa matandang ito. Sa oras na ito, maririnig na ang mga tunog ng sipol ng hangin mula sa maraming iba't ibang direksyon habang ang mga master ng Black Warrior Institute na sumugod ay dumating sa Red Flood Mountain Range. Gayunpaman, ang Ascending Moon Old Man ay kumilos na parang hindi niya narinig ang mga tunog na ito, ngumingiti habang nakatingin kay Wang na, Little Doxy, nakatitig sa matandang ito ng ganito, maaaring dahil umibig ka pagkatapos. Minsan ka nang hinawakan ng matandang ito. Pagamat inamin ng matandang ito na sobrang gwapo niya, medyo masyadong mabilis ang kilos namin. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 647. Sobrang puno. Nang marinig ang matanda na bumubulalas ng mas walang kahihiyang mga salita, si Huang Xiaolong ay natahimik sa ikalabing pagkakataon, ang kanyang pangunawa sa makapal na mukha ng matanda ay muling na-refresh. Sobrang guwapo. Tiningnan ni Huang Xiaolong ang panlabas na anyo ng matanda. Sa paningin ni Huang Xiaolong, talagang hindi niya matukoy kung aling bahagi ng matandang ito ang sobrang guwapo. Ang reaksyon ni Wang na ay mas dramatic, ang kanyang dibdib ay kumakabog at bumaba, ang isang daliri ay nakaturo sa Ascending Moon Old Man, ngunit walang salitang lumabas. Bilang Vice Principal ng Black Warrior Institute at isang High God Realm Master, kailan pa siya nainsulto sa ganitong paraan? Ang pagpatay ay umiikot sa kanyang mga mata na parang isang bagyo, ngunit napigilan pa rin niya ito ng buong pagsisikap. Kailangan niyang magtiis hanggang sa dumating ang mga master ng Black Warrior Institute. Sa wakas, narinig ni Wang na ang mga tunog na hinihintay niya. Palapit na sila, sunod-sunod ang silweta. Ang mga unang dumating ay ang dalawa pang vice-principal ng Black Warrior Institute, sina Su Haodong at Li Jikan. Pagdating ng dalawa, ang una nilang ginawa ay ang pag-survey sa paligid. Nang bumagsak ang kanilang mga tingin sa Ascending Moon Old Man, pareho silang nabigla sa loob. Ang malapulubi, nakangiti, at payat na matandang ito ay nagbigay sa kanila ng isang mapanganib na pakiramdam. Ngunit nang sa wakas ay napansin nila ang kahabag-habag na kalagayan ni Wang na ang kanyang mga escarlata na mata ay bumubuga ng apoy, pati na rin ang nanlilisik na pulang tatak ng kamay sa kanyang mga suso, sina Su Haodong at Li Jikan ay tunay na natulala. Vice Principal Wang, anong nangyari dito? Tanong ni Su Haodong. Itinuro ni Wang na ang Ascending Moon Old Man at Huang Xiaolong, halos mapasigaw sa matinis na boses, mabutit nandito kayong lahat. Itong si Huang Xiaolong ay talagang naglakas loob na pumasok sa isang High God Realm Master sa ating Black Warrior Institute, ngayon lang ako tinambangan.
Pareho kayong nakikipagtulungan sa akin para mahuli ang matandang ito at si Huang Xiaolong, ang taksil na iyon. Hanggang sa puntong ito, iginiit pa rin ni Wang na pinasok ni Huang Xiaolong ang matanda sa Black Warrior Institute. Sa katunayan, hindi lamang si Wang na binigyan ng sinumang master ng High God Realm, hindi sila maniniwala na posible ang teleportasyon mula sa isang mundo patungo sa isa pa. Nagpalitan ng tingin sina Su Haodong at Li Jikan, nag-aalangan silang sundin ang plano ni Wang na. Pagkatapos, ang Ascending Moon Old Man, na nakangisay sa lahat ng oras na ito, ay biglang nagyelo na tumingin kay Wang na, "Little Doxy, huwag mong isipin na dahil ikaw ay isang babae, palagi akong magiging maluwag. Kung maglakas loob kang Sir ng aking munting disipulo, huhuberin kita." Lahat ay nabigla. Nanginginig sa galit ang mga labi ni Wang na, ikaw. Isa pang 10 o higit pang mga sipol ang narinig nang dumating ang mga Grand Elder ng Black Warrior Institute sa pinangyarihan. Nang makita ang grupong ito ng mga Grand Elder, ang naunang pangamba ni Wang na ay nabawasan. Ang kanyang mga mata ay tila kumikinang sa pulang dugong nakatitig sa Ascending Moon Old Man at Huang Xiaolong, All Black Warrior Institute Grand Elders, pakinggan ang aking utos. Ipinasok ni Huang Xiaolong ang isang tagalabas na High God Realm Master sa aming institute, tusong nagpaplanong patayin ang lahat ng aming mga disipulo, Elder, at Grand Elder. Ngayon, inuutusan ko kayong lahat, buhayin ang Black Warrior Killing Formation, patayin ang kaaway at taksil na si Huang Xiaolong. Ang Black Warrior Killing Formation ay isang sinaunang killing formation na inilatag ng mga henerasyon ng Black Warrior Institute High God Realm Masters, na sumasaklaw sa buong Black Warrior Institute. Maaari lamang itong isaaktibo sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng ilang Grand Elder. Matapos ma-activate ang formation, kahit ang isang High God Realm Master ay mahihirapang makatakas palabas ng Black Warrior Institute. Ang mga bagong dating na Grand Elder ay natigilan sa utos ni Wang na. "Ano ba kasing natulala kayong lahat dyan?" Sumigaw si Wang na, "Mabilis na buhayin ang Black Warrior Killing Formation, patayin ang matandang iyon, patayin ang traidor na si Huang Xiaolong." "Ang lakas ng loob mong suwayan ang utos ko." Habang sinasabi niya ito, isang maliwanag na ilaw ang kumislap at may lumabas na order token sa kanyang kamay. Ang harap ng token ay may nakasulat na banal na hayop na Black Tortoise, ngunit may kaunting pagkakaiba sa emblem ng Black Tortoise sa mga damit ng mga disipulo ng Institute. Samantalang sa likod ng token ay isang misteryosong diagram, katulad ng isang sinaunang simbolo ng anting-anting, gayunpaman ay kahawig din ng isang sinaunang sandata. Ito ang Black Warrior Token, isa sa dalawa lamang sa Black Warrior Institute. Ang isa ay nasa kamay ng Institute Principal Fenyang at ang isa ay nasa kamay ni Wang na. Sina Su Haodong at Li Jikan ay mga vice-principal din ng Black Warrior Institute, ngunit wala sa kanila ang kwalipikadong magkaroon ng Black Warrior Token dahil mayroon ding ibang pagkakakilanlan si Wang na bilang ang huling terminong personal na disipulo ng Institute Principal. Nang makita ang Black Warrior Token sa kamay ni Wang na, ang mga Grand Elder ay hindi nang ahas na suwayin ang kanyang mga utos. Nang i-activate na ng grupo ng Grand Elders ang Black Warrior Killing Formation ayon sa utos ni Wang na, ang ekspresyon ng Ascending Moon Old Man ay naging sobrang malamig habang pinapanood si Wang na. Naglabas ng isang naririnig na malamig na singhot sa kanyang ilong, ang kanyang figure ay lumabo sa isang kisap mata pagdating sa harap ni Wang na. Inabot ng mabilis niyang mga kamay, pinunit ang isang piraso ng tela sa dibdib ni Wang na. Labis na nagulat si Wang na, gusto niyang mag-teleport palayo para makaiwas sa pag-atake para lang matuklasan na parang isang cage cast ang paligid gamit ang mga bakal ng Divine World, hindi siya makapag-teleport. Ano ang nangyayari? Nang lumitaw sa kanyang isipan ang pagdududa na ito, sa sandaling iyon, ang kanyang dibdib ay hinawakan ng Ascending Moon Old Man. Bago ang mga mata ng Black Warrior Institute Grand Elders, at mga disipulo, hinailan ng Ascending Moon Old Man. Mahirap. Z. Ang tunog ng pagpunit ng tela ay mas malakas kaysa karaniwan. Nakaramdam si Wang na ng bahagyang lamig sa kanyang dibdib, ang kanyang mabibigat na kambal na Jade Peak ay nalantad sa mundo. Napatulala si Huang Xiaolong.
Napatulala si Sengleng at ang mga disipulo ng All Dragons League. Napatulala sina Su Haodong at Li Jikan. Ang Black Warrior Institute Grand Elders ay natulala, gayon din ang mga elder. Nakatingin sa mapagmataas na tuwid, malasotla na makinis, maputi at malambot na tanawin, ilang All Dragons League disciples, elders, kahit Grand Elders ay napalunok ng reflex. Little Doxy, hindi ba binalaan na kita kanina na kung maglakas loob ka pang siraan ng aking munting alagad, huhuberin kita. Mukhang hindi mo talaga isinasapuso ang mga salita ng matandang ito. Malamig ang boses ng Ascending Moon Old Man, ngunit mabilis na dumampi ang kanyang mga mata sa dibdib ni Wang na, talagang hindi masama, hindi nakakagulat na napakayabang mo. Hindi na alam ni Huang Xiaolong kung ano ang iisipin, may kaugnayan ba ang pagmamataas ng isang tao sa laki ng kanilang dibdib. Ibinaba ni Wang na ang kanyang ulo, nakatingin sa sariling dibdib, ang kanyang tingin ay hindi nakatuon sa isang segundo bago muling itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang ekspresyon ay baluktot, sumisigaw ang kanyang puso, papatayin kita. Siya ay lumipad ng mataas sa hangin, ang kulay abong liwanag sa kanyang paligid ay tumatagos sa kalangitan. Tumagundong ang aura ng kamatayan, na bumubuo ng hindi mabilang na kulay abo na ulap na naglalagay ng anino sa lupa. Batas ng Diyos, impyerno ng kamatayan. Ang kanyang mga mata ay ganap na naging kulay abo, na katulad ng isang Diyos ng kamatayan mula sa impyerno. Hindi alam kung kailan bumalik ang mahabang gray na espadang iyon sa kamay ni Wang na. Bigla niyang hinampas ang Ascending Moon Old Man at Huang Xiaolong. Ang Death Aura ay sumugod na parang tsunami, kumalat at bumubuo ng isang malaimpyernong lupain ng kamatayan. Ang lahat ng mga Grand Elder, at ang All Dragons League na mga disipulo ay nagmamadaling bumalik sa takot. Kasama sina Su Haodong at Li Jikan. Ngunit ang Ascending Moon Old Man ay tumawa lamang habang pinagmamasdan ang malalaking halo ng Death Aura, hindi pa rin masyadong masama ang trick na ito. Pagkatapos, gumawa siya ng isang bagay na ikinatigilan ni Huang Xiaolong at ng iba pa. Ibinuka talaga ng Ascending Moon Old Man ang kanyang bibig, nalilanghap ang lahat ng Death Aura sa kanyang katawan. Nang matapos iyon, tinapik pa ng matanda ang kanyang tiyan, Sissy Fudge, busog na ako, hindi ko nakakailang ganing kumain ng 2 taon. Ang panonood nito ay halos pinapunta ang mga Grand Elder at Elder sa kanilang mga kabaong dahil sa gulat. Parehong namutla sina Su Haodong at Li Jikan habang pinapanood ang Ascending Moon Old Man, alam na alam nilang dalawa kung gaano nakakatakot ang God's Law of Death ni Wang na. Sa pamamagitan lamang ng pakikipag-ugnay sa aura ng kamatayan, maging silang dalawa, nang walang mabilis na paggamot, sila ay magiging mga tuyong bangkay sa loob ng isang araw. Ang pinakamataas na 10th Order God Realm Master na iyon ay agad na magiging mga bangkay. Pero, nilunok talaga ito ng matandang nasa harapan nila. At okay pa siya. Saan nga ba galing ang kakaibang halimaw na ito? Ang Ascending Moon Old Man ay hindi nagabala sa mga titig na nakadirekta sa kanyang direksyon, lumingon siya para tingnan si Wang na napangiti. Ngunit, sa pagtingin sa nakangiting mukha na iyon, naramdaman ni Wang na ang malamig na kumakalat sa kanyang katawan. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 648. Pagbati sa Senior Ascending Moon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ang takot sa puso ni Wang na. Ang matandang ito sa kanyang harapan ay ganap na lampas sa kanyang saklaw ng pangunawa. Ang Ascending Moon Old Man ay bumalik sa kanyang nakakatakot na nakangiting mukha, munting doxy, ang matandang ito ay nagplano na iligtas ka sa simula, ngunit tila kung ang matandang ito ay hindi maghuhubad sa iyo ay mahirap na tumbasan ang problema, aking maliit. Nagdaan ang alagad. Nagpakita si Huang Xiaolong ng mapait na ngiti sa likod. Pumunta ang matandang ito at pinunit ang damit ng ibang tao, ngunit kinaladkad din siya sa tubig. Isinasantibi iyon, kitang-kita na ang patuloy na pag-uusig sa kanya ni Wang na may intensyong pumatay ay ikinagalit ng matanda, na nagbunga ng layuning pumatay ng matanda kay Wang na. At muli, nasa loob sila ng Black Warrior Institute, at si Wang na ang Vice Principal ng Black Warrior Institute.
Kahit na makapangyarihan ang Ascending Moon Old Man, medyo nag-aalala pa rin siya tungkol sa pagpatay sa kanilang vice principal ng institute sa publiko. Gayunpaman, walang ganoong pag-aalala tungkol sa pagpunit lamang ng isang piraso ng damit. Tiwang na namutla sa takot, ngunit nang siya ay kumilos upang tumakas, isang silweta ang kumikislap sa kanyang harapan. Nakahawak na ang kamay ng Ascending Moon Old Man sa gilid ng kanyang pantalon. Sumunod ay isang aksyon na nagpamis sa puso ng lahat ng Black Warrior Institute sa isang oso, tulad ng dati, isang simpleng paghila. La. Ang tunog ng pagpunit ng tela ay umalingaw sa tenga ng lahat at agad na naramdaman ni Wang na ang simoy ng hangin sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Ang mga master na nagtipon sa paligid ay nanlaki ang kanilang mga mata. Medyo natulala sila habang nakanganga ang kanilang mga bibig, ngunit ang mabilis na paghinga ay hindi mapag-aalinlanganan. Lumipat ang tingin ni Huang Xiaolong. Nahuhuli ang paningin ng mapuputing-puting payat na hita, ang patag na pusod, at ang itim na kagubatan sa ibaba ng pusod. Not to mention the alluring curves around her back. Hindi man lang napansin ng ilang mga disipulo ng All Dragons League na tumutulo ang laway mula sa kanilang nakabukang mga bibig, isang maliit na tolde na nakataas sa pandiyan ng kanilang pantalon. Ang malakas na sigaw ni Wang na ay tila sapat na malakas para makabasag ng espasyo. Dahaga na ng bumabagabag na layuning pagpatay ang kanyang puso at katwiran. Ang kanyang mga mata ay naging pulang-pula habang siya ay sumisigaw, ang kanyang boses ay namamaos, ay activate ang Black Warrior Killing Formation ngayon. Patayin sila, patayin sila. Ang Death Aura ay lumabas mula sa kanyang katawan na parang isang Diyos ng kamatayan na umuusbong mula sa pinakamalalim na hukay ng impyerno. Ang Black Warrior Institute Grand Elder sa wakas ay nanambalik ang kanilang talino. Tigilan mo ako. Biglang umalangaw-ngaw ang isang makapangyarihang boses, parang kulog na naging sanhi ng pag-ugong ng eardrum ng mga tao ng mahabang panahon. Paglingon sa pinanggalingan ng boses, ilang figure ang nakitang lumilipad patungo sa kanila ng napakabilis. Pagbati, principal ng institute. Nang makita ang mukha ng tao, ang mga Grand Elder, at mga disipulo ay nabigla kahit na mabilis silang sumaludo. Ang isa sa mga bagong dating ay walang iba kundi ang principal ng Black Warrior Institute na si Feng Yang. Naroon din ang panganay na senior apprentice kapatid na Huang Xiaolong na si Liu Yun, second apprentice kapatid na si Chen Yang, third apprentice kapatid na Qi Wen, Grand Elder Chen Yu, Mao Xinruo, at marami pang iba. Hindi pinansin ni Feng Yang ang mga pagbati na nagmumula sa buong paligid. Sa halip, dali-dali siyang lumipad hanggang sa makarating siya sa harap ng Ascending Moon Old Man, binati siya sa pinakamagalang na paraan, iginagalang ni Feng Yang ang Senior Ascending Moon. Ang mga nakapaligid na miyembro ng Black Warrior Institute ay nakatulala habang ang kanilang institute principal na si Feng Yang ay nagbigay galang sa matanda bilang isang junior, ang pagkabigla at hindi paniniwala ay nakasulat sa kanilang mga mukha. Batay sa katayuan at lakas ng kanilang Black Warrior Institute principal, siya ay isang taong nakatayo sa parehong antas ng mga super force na antas ng ancestor na persona. Gayunpaman, ang parehong Feng Yang ngayon ay magalang na tinutukoy ang pulubing matandang iyon bilang senior. Sino itong nakakatakot na matandang ito? Senior Ascending Moon. Ang dalawa pang vice-principal, sina Su Haodong at Li Jikan, ay nataranta. Pagkatapos, sabay-sabay na pumasok sa kanilang isipan ang isang pag-iisip, puwid bang ang matandang ito ay? Sa pag-iisip ng posibilidad, nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Noong sila ay maliit pa lamang na si Yan Tian Realm Cultivator, nakarinig na sila ng maraming maalamat na kwento tungkol sa matandang ito. Naaalala pa rin nila na sa tuwing binabanggit ng mga matatanda ng kanilang mga pamilya ang matandang ito, makikita sa kanilang mga mukha ang mga ekspresyong puno ng pagpipitagan at pagkamangha. Tahimik na hinuhulaan kung sino ang matandang ito, parehong kinilig sina Su Haodong at Li Jikan. Tila nahulaan din ni Wang na ang pagkakakilanlan ng matanda dahil ang kanyang maliit na mukha ay namutla ng walang dugo. Ang marahas na hangarin sa pagpatay sa kanyang puso ay napawi ng ulan na mas malamig pa sa yelo. Pinagmamasdan ng magalang na Feng Yang sa harap niya, ang Ascending Moon Old Man ay tila napakasaya,
tumatawa ng malakas habang sinabi niya, sabi ko, Fangyang Boye, hindi inaasahan ng matandang ito na pagkatapos ng ilang 10,000 taon na hindi pagkikita, maaalala mo pa ang matandang ito. Not bad? Not bad? It shows that you're respecting the elders and loving the young, you still have this old man in your heart. Lahat ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha dahil dito. Literal na inilibot ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata, ano ang kinalaman nito sa paggalang sa mga nakatatanda at pagmamahal sa mga kabataan. Ang matandang ito ay talagang mahusay sa pag-uugnay sa lahat ng bagay sa paggalang sa mga nakatatanda at pagmamahal sa mga kabataan. Nanigas si Feng Yang, nagbigay ng awkward at mapait na ngiti. Mahigit 10,000 na ang lumipas, ngunit ganoon pa rin ang ugali ng Senior Ascending Moon na ito Senior Ascending Moon, maaari ko bang tanungin kung sino sa mga disipulo ng ating institute ang nakasakit sa iyo? Nandito ka. Nilaybot ng mga mata ni Feng Yang ang paligid, maingat na nagtatanong. Ang Ascending Moon Old Man ay nagwagayway ng kanyang kamay, na nagsasabing, sa totoo lang, hindi ito ganoon kalaki, ang maliit na doxy na ito dito ay desidido na patayin ang aking munting disipulo, at nag-teleport ako dito mula sa Cloud Sea Mainland. Ngunit ang munting doxy na ito ay iginiit na ang aking munting alagad ay pinalusot ako, na sinisiraan siya bilang isang taksil. Kaya naman, sinamahan siya ng matandang ito dito para maglaro sandali. Itinuro ng Ascending Moon Old Man sina Wang Na at Huang Xiaolong habang nagsasalita siya. Natigilan si Feng Yang nang marinig ng Ascending Moon Old Man na tinatawag si Huang Xiaolong na kanyang munting disipulo. Kalimutan mo na. Para sa kapakanan ng kanyang master ancestor, na minsang sumubok na manligaw sa akin noong nakaraan, hindi ko ipagdadamot ang pagkakamali ng munting doxy na ito laban sa kanya. Pagkatapos ay idinagdag niya, alam mo rin na ang matandang ito ay pinakamagnanimous. Si Huang Xiaolong, gayon din ang mga nakapaligid na tao, ay nakaramdam ng kahihiyan sa loob sa ngalan ng matanda. Pinakamagnanimous. Inubere na niya ng buo ang mga tao sa kanilang mga damit, anong kagandahang loob ang pinag-uusapan. Gayunpaman, dahil sa maikling interlude na ito, puminahon si Wang Na, kumuha ng bagong set ng damit mula sa kanyang spatial ring at nagbihis. Gayunpaman, ang paminsan-minsang kislap ng talas ay makikita pa rin mula sa kanyang mga mata habang siya ay nagsisikap na sugpuin ang nagngangalit na puot at pagpatay na layunin sa loob niya. Salamat, Senior Ascending Moon. Ngumiti si Feng Yang ng pilit, pero, Xiaolong siya. Ang Ascending Moon Old Man ay biglang itinapon ng isang braso sa balikat ni Feng Yang sa magiliw na paraan, isang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha, kakausapin ko sana ang bagay na ito sa iyo. Alam mo rin na ang mga kinakailangan ng aking Thousand World Sect para sa pagpili ng mga disipulo ay napakahigpit. Kailangan nilang makapagpino ng isang sagradong gradong banal na pellet habang nasa God Realm pa, ngunit sa loob ng maraming libo-libong taon ay hindi ako nakahanap ng ganoong galing na talento, na ang dahilan kung bakit ako nananatili dito mababang kaharian sa halip na umakyat sa banal na mundo. Nagawa ni Huang Xiaolong na pinuhin ang isang sagradong gradong banal na pellet, kaya ako, ang matandang ito, ay gustong kunin si Huang Xiaolong bilang aking disipulo upang magmana ng aking Thousand World Sect's chief position. Little Feng Yang Boye, wala kang anumang pagtutol, di ba? Nagulat ang mga nakikinig. Si Huang Xiaolong ay may kakayahang magpino ng isang sagradong gradong banal na pellet. Hindi ba sinabi na ang mga High God Realm Masters lang ang makakagawa nun? Kasabay nito, namangha sila na ang kondisyon ng Thousand World Sect na ito sa pagtanggap ng mga disipulo ay napakahirap. Umiling si Huang Xiaolong. Kawakas ay alam na niya kung bakit ang Thousand World Sect ay mayroon lamang Ascending Moon Old Man, isang tao lamang. Ang pag-aatas sa isang tao sa ibaba ng High God Realm na pinuhin ang mga sagradong gradong banal na pellets, ito ay isang bagay na halos imposible. Kung hindi dahil sa kanyang walang kamatayang Essence Fire, hindi rin niya ito magagawa. Sa gilid, sina Su Haodong at Li Jiken, na nahulaan ng tama ang pagkakakilanlan ng Ascending Moon Old Man, ay naiinggit na pinili niyang kunin si Huang Xiaolong bilang isang disipulo. Maaaring hindi maintindihan ng iba kung ano ang kinakatawan ng Thousand World Sect, ngunit alam na alam nila.
Nang marinig ang sinabi ng Ascending Moon Old Man, tumawa si Fangyang ng maluwag. So, ganito. Gusto ni Senior Ascending Moon na tanggapin si Xiaolong bilang disipulo, iyon ang kanyang mga pagpapala. Bakit may opinyon ng junior na ito? Sa katunayan, ang junior na ito ay labis na natutuwa. Ang kanyang pinakabatang disipulo ay talagang nakakuha ng interes ng Ascending Moon Old Man. Si Fangyang ay taos pusong masaya para kay Huang Xiaolong. Siyempre, mayroong isang daang benepisyo at walang downside kung ang Black Warrior Institute ay nakapagtatag ng magandang koneksyon sa Ascending Moon Old Man. Nang marinig ng Ascending Moon Old Man ang sagot ni Fangyang, mapusok niyang tinapik ang balikat ni Fangyang. Magaling, alam na ng matandang ito na ikaw ay isang taong gumagalang sa mga nakatatanda at nagmamahal sa mga bata. Pagkatapos, ang bagay na ito ay napagpasyahan. Ang apprenticeship ceremony ay magaganap bukas. Ibinuka ni Huang Xiaolong ang kanyang bibig ngunit hindi nagsalita. Walang nagtanong ng opinyon niya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 649. Narinig mo na ba? Ang usapin ng Ascending Moon Old Man na kinuha si Huang Xiaolong bilang kanyang personal na disipulo ay itinakda sa ganitong paraan. Para sa iba, kasama ni Wang na, naghiwa-hiwalay sila sa kanilang sariling paraan. Sa pananatiling tapat sa kanyang mga salita, ang Ascending Moon Old Man ay hindi na itinuloy ang usapin kay Wang na, pinayagan siyang umalis ng hindi nahihirapan. Ngunit, labis na nag-aalinlangan si Huang Xiaolong sa pangungusap na pere sa kapakanan ng kanyang master ancestor, na minsang sumubok na manligaw sa akin noong nakaraan. Kung tutusin sa pulubing itsura nitong matandang ito, may babaeng manligaw sa kanya. Nang maayos na ang lahat, inimbitahan ni Huang Xiaolong ang Ascending Moon Old Man at ang kanyang Master Fangyang sa Nine Halls Bagua Formation Palace. Sa paunang pag-atake ni Wang na sa Golden Dragon Peak, ginamit ng Dragon Emperor Aotai ang kanyang likas na Dragon Chi upang bawasan ang epekto sa Golden Dragon Peak, kung kaya't ang mga miyembro ng Huang family ay nahimatay lamang, nang walang anumang pinsala. Sa halip, ang grupo ng mga demonyong hayop ang nasa kritikal na kondisyon, ngunit pagkatapos ng ilang mabilis na paggamot, karamihan sa kanila ay naging matatag. Sa pangunahing bulwagan, tinalakay ng Ascending Moon Old Man at Fangyang ang mga plano at detalye tungkol sa seremonya ng apprenticeship. Ayon sa matanda, ang apprenticeship ceremony ay hindi kailangang engrandi, simple lang. Tungkol sa lokasyon, pinili nila itong Golden Dragon Peak. Nang mapagpasyahan ang mga detalye, nagutos si Fangyang sa lahat ng Grand Elder ng Black Warrior Institute na dumalo sa Golden Dragon Peak sa susunod na araw bilang mga saksi sa seremonya. Noong araw na iyon, nanatili si Fangyang sa Golden Dragon Peak. Dahil sa usapin ng pag-atake ni Wang na sa Golden Dragon Peak, parehong nagtulungan ang Ascending Moon Old Man at Fangyang na naglatag ng bagong defense formation sa Golden Dragon Peak. Sa pamamagitan ng parehong mga top High God Realm Masters, handiwork, ang defense formation sa Golden Dragon Peak ay damobol ang lakas. Sa pagmamasid sa huling resulta ng gawain ng dalawang tao, maging ang Dragon Emperor Aotai ay hindi napigilan ang pagbigkas ng ilang salita ng papuri. Habang ang Ascending Moon Old Man at Fangyang ay abala sa paglalatag ng bagong defense formation, ang balita na sinalakay ni Wang na ang Golden Dragon Peak na may layuning patayin si Huang Xiaolong ngunit nahadlangan ito ng isang misteryosong matandang lalaki na naghubad sa kanya ng damit. Mas mabilis kumalat kaysa sa isang bagyo sa buong Black Warrior Institute. Narinig mo na ba? Sabi nila, napakalaki ng dibdib ni Vice Principal Wang na masigla sa bot. At ang kanyang ibabang bahagi, isang makapal na itim na bush. Ang kanyang balat ay walang pinagkaiba sa pinakamalambot na seda, malambot at makinis. Sok-sok, sayang wala ako sa eksena that time. Kung masusulyapan ko sana, sulit sana kahit ilang daang taon pa akong mawala ng buhay. Ang isang High God Realm Masters ay malalaki ang dibdib, itim na kagubatan, at mabulok na puwit, talagang hindi ko pa ito nararanasan dati. Tinasabi ng mga chismis na si Jiang Yu ay talagang vice principal na si Wang na at ang iligal na anak ni Jiang Family Patriarch Jiang Huawang, naiinggit ako sa Jiang Family Patriarch .
Maaari niya talagang yakapin ang isang babaeng tulad ni Vice Principal Wang na at ipaglaban, ito ayon sa gusto niya, iyon ang tinatawag mong enjoyment Hindi ikaw si Jiang Wawang, bakit ka nasa sabik dito mag-isa? Mas mabilis na kumalat ang balita at lalong lumaki sa pinakabaliw na direksyon. Lumaki ito ng husto na sa huli, iba't ibang bersyon ang maririnig. Kasama sa isang bersyon si Wang na nahinuberen at ginawa ng misteryosong matandang lalaki on the spot hanggang sa umiyak siya para sa awa. Kawakas, nang makita ang kanyang kahabag-habag na kalagayan, pinakawalan siya ng mahiwagang matanda. Sa lalong madaling panahon, ang balita ay nakarating sa mas matataas na echelon ng mga super force ng Black Tortoise Galaxy. Iba-iba ang reaksyon ng bawat isa sa mga balita. Hindi na kailangang sabihin, karamihan sa kanila ay nasayahan sa paghihirap ng iba, para sa galit, malamang na naroon lamang si Jiang Wawang. Noong gabing narinig niya ang balita, pinatay ni Jiang Wawang ang lahat ng mga katulong at alipin sa kanyang patio sa galit. Sa kabila nito, ang Jiang family ay nagpatibay ng isang tahimik na paninindigan sa bagay na ito. Sa kabilang banda, ang ibang mga super force at pamilya na nakarinig ng balita ay mabilis na nag-imbestiga sa background nitong Ascending Moon Old Man. Ito ay isang taong nangahas na haburin ang mga damit ni Wang na sa publiko. Hindi pa banggitin ang magalang na pag-uugali na ipinakita ng Institute Principal Feng Yang hanggang sa puntong inilagay niya ang kanyang sarili sa junior position. Saan galing ang Ascending Moon Old Man na ito? Hindi pa nila narinig ang tungkol sa taong ito sa nakaraan. Kawakas, nang malaman ng mga matataas na echelon na ito mula sa kanilang mga ninuno na ang Ascending Moon Old Man na ito ay talagang naging numero unong tao sa God ranking list 60,000 taon na ang nakalilipas, lahat sila ay sumipsip ng malamig na hangin. Nangunguna sa God ranking list 60,000 taon na ang nakalipas. Pagkatapos, makalipas ang 60,000 taon, anong kaharian ang naabot ng kanyang lakas? Matapos malaman ng tungkol sa pagkakakilanlan ng Ascending Moon Old Man, may isa pang balita, gusto ng Ascending Moon Old Man na kunin si Huang Xiaolong bilang kanyang personal na disipulo. Nang tumama ang balitang ito sa napakalakas na puwersa, ang mga taong nag-iimbot sa Hailstone Treasure ni Huang Xiaolong ay agad na tinago ang pag-iisip na ito sa simula. Naglakas loob silang ipagsapalaran ang galit ni Institute Principal Feng Yang, ngunit hindi nila matiyak na makakaligtas sila sa galit ng Ascending Moon Old Man. Ang gabi ay unti-unting sumapit at ang nakakatuwang buwan ay nakabitin sa velvet sky. Sa ilalim ng kulay pilak na liwanag ng buwan, ang Golden Dragon Peak ay lumilitaw na ethereal, tulad ng isang mirage sa desyerto. Si Huang Xiaolong ay nakatayo sa bakuran habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Alam niya na pagkatapos na kumalat ang mga kaganapan ngayon, ang mga may mga disenyo sa kanyang Hailstone Treasure ay lubhang mababawasan. At muli, hindi ito ganap. Ang malalakas na nag-iisang Panginoon ay walang pumipigil sa kanila. Naroon pa rin si Wang na, ang matandang bruhang iyon, tiyak na hindi siya titigil dito. Sa katunayan, ang nangyari ngayon ay nagpalalim lamang sa kanyang puot at layuning pumatay, kahit na sa sandaling ito ay malamang na nais niyang lamunin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. Sa pag-iisip ng kanyang unang layunin ng pagpunta sa Winter Northworld, medyo napahiya si Huang Xiaolong. Nais niyang humiling ng mga table tasks mula sa Ascending Moon Old Man, sa halip ito ay ang matanda na gustong tumanggap sa kanya bilang isang disipulo. Matapos malaman ng malupit na kahilingan ng Thousand World Sect sa pagtanggap ng mga disipulo, naunawaan ni Huang Xiaolong kung bakit napakatigas ng matanda sa simula. Kung pinalampas ng Ascending Moon Old Man ang pagkakataong ito, sino ang nakakaalam kung kailan siya makakahanap ng ibang tao na maaaring magpino ng sagradong bread o mga divine pellet sa ibaba ng High God Realm? May pagkakataong hindi niya gagawin dahil ang limitasyon ng buhay ng isang High God Realm Master ay 300,000 taon. Sa karaniwan, ito ay hindi hihigit sa 150,000 taon. Bagamat walang ideya si Huang Xiaolong kung gaano katagal na buhay ang Ascending Moon Old Man hanggang ngayon, nahulaan niya na hindi ito dapat bababa sa 100,000 taon. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Huang Xiaolong mula sa kanyang patio, patungo sa patio na nakaayos para sa Ascending Moon Old Man.
Ang layunin ni Huang Xiaolong ay walang iba kundi ang Rising Tide Ascending Moon Divine Pellet. Nang makita ni Huang Xiaolong ang matanda, direktang sinabi niya ang kanyang layunin. Itinuro ng Ascending Moon Old Man ang isang daliri kay Huang Xiaolong, isang malaking ngiti sa kanyang mukha. Ikaw bata, nahulaan ko na hindi ka pumunta dito para pasalamatan ang matandang ito. Ang matanda at si Feng Yang ay abala sa buong araw, naglalatag ng bagong defense formation sa paligid ng Golden Peak. Ang kanyang lumang set ng mga buto ay malapit ng bumuo dahil sa pagod. Si Huang Xiaolong ay nagpahayag ng isang nakakahiyang ngiti na alam kung ano ang sinasabi ng matanda. Ang pagpapasalamat sa iyo pagkatapos mong kunin ang Rising Tide Ascending Moon Divine Pellet ay pareho. Sinasabi ko, matandang lalaki, huwag mong sabihin sa akin na nag-aatubili kang humiwalay sa isang bote lamang ng mga table task. Nang marinig ni Huang Xiaolong na tinatawag siyang matanda, ang Ascending Moon Old Man ay nagalit, ang kanyang mukha ay namula at ang kanyang mga mata ay namumunga. Sabi ko, bata, ano ang sinasabi mo? Dapat mo akong tawaging Big Master, naiintindihan mo ba? Alam mo ba kung ano ang paggalang sa nakatatanda at pagmamahal sa kabataan? Alam mo ba ang pangunahing asal ng pagiging alagad ng isang tao? Ang Ascending Moon Old Man ay nagpatuloy ng higit sa isang dosenang alam mo ba? Hindi ni kaimik si Huang Xiaolong. Big Master. Kasunod ng utos, si Feng Yang ay dapat ang kanyang Big Master, samantalang ang Ascending Moon Old Man na ito ay maaari lamang ituring na Second Master. Sa mahigpit na pagsasalita, si Renhua Kuang ng Azures Gate ay ang kanyang unang tunay na guro at ang matandang ito ay maaari lamang maging Little Three. Sa pag-iisip ng terminong Little Three, ang sulok ng bibig ni Huang Xiaolong ay kumarba sa isang malabong ngiti. Nang makita si Huang Xiaolong na nakangiti sa halip na iyuko ang kanyang ulo at aminin ang kanyang pagkakamali, ang Ascending Moon Old Man ay nagalit sa isang bagong sequence ng alam mo ba? Sa huli, binigyan pa rin ng matanda si Huang Xiaolong ng isang bote ng Rising Tide Ascending Moon Divine Pellets. Nakatakda kasi ang usapin ng apprenticeship, maaga man o huli, kailangan pa rin niyang bigyan sila. Gaya ng sinabi niya noon, ang punong posisyon ng Thousand World Sect ay magiging kay Huang Xiaolong sa huli. Gayunpaman, ang Ascending Moon Old Man ay hindi nagpino ng masyadong maraming Rising Tide Ascending Moon Divine Pellets. Sa katunayan, isang bote lang ang dala niya. Kaya, pagkatapos uminom ng bote ng mga table task, nagpa siya si Huang Xiaolong na hayaan muna ang kanyang mga magulang at ilang iba pa, kabilang si Exi Puti, na kainin sila. Sa kalaunan ay pinuhin niya ang mga ito para sa Fei Hao, Hao Tian, at sa iba pa. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 650. Ika-5 Panguluhang Diyos. Ang talagang ikinagulat ni Huang Xiaolong ay ang katotohanan na ang epekto ng Rising Tide Ascending Moon Divine Pellet ay maaaring tunay na ilarawan bilang himala. Matapos ubusin at pinuhin ang dalawa sa kanila, ang kanyang mga magulang at ilang iba pa ay pumasok sa same realm sa parehong gabi. Samantalang ang kanyang kapatid na si Exi Puti ay kumuha lamang ng isa upang matagumpay na makalusot. Noong una, nag-aalala pa rin si Huang Xiaolong kung sapat na ang isang bote, hindi niya inaasahan na may natitira pa, na ibinigay kay Fei Hao, Hao Tian, at sa Huang Family Guards na tapat na sumusunod sa tabi ng kanyang mga magulang para sa napakaraming taon. Kaya, ang mga nasa Golden Dragon Peak na na-stock sa Xiantian Realm ay umakyat lahat sa Saint Realm. Habang pinapanood ang kanyang mga magulang at ang iba pa na tuluyang pumasok sa Saint Realm, medyo namumula ang kanyang mga mata sa tuwa. Ang pagpasok sa kaharian ng santo ay nangangahulugan na ang haba ng buhay ng kanyang mga magulang ay lalampas sa 1,000 taon. Hindi bababasa, sa loob ng 1,000 taon, hindi na kailangang mabahala si Huang Xiaolong tungkol sa isyu ng limitadong haba ng buhay ng kanyang mga magulang. Ang oras na ginugol ni Huang Xiaolong sa kanyang mga magulang ay hindi gaanong, pati na rin ang oras na ginugol niya sa pagsama sa kanila. Ang magagawa niya ay subukan ang kanyang makakaya upang madagdagan ang pagtatanim ng lahat upang sila ay mabuhay ng mas matagal. Ang araw ay nagniningning ng maluwalhati sa susunod na araw habang ito ay sumisikat sa abot tanaw.
Naliligo sa ilalim ng maliwanag na sinag ng araw, ang Golden Dragon Peak ay nagmistulang ilusyon. Nang ganap na lumiwanag ang kalangitan, ang buong Golden Dragon Peak ay isang pugad ng aktibidad. Sa kabila ng pagsasabi ng Ascending Moon Old Man na gusto niyang magdaos ng isang simpleng apprenticeship ceremony, ang mga tao sa Golden Dragon Peak ay hindi nangahas na gumawa ng pabaya at palpak na gawain. Ang buong Nine Halls Palace ay makulay na pinalamutian, puno ng pananabik at kagalakan. Mahigit sa 200 nasasakupan ng Saint Realm ang nagtulungan, mula sa paghahanda ng karne hanggang sa pagpili ng mga espiritual na prutas at paghahain ng alak. Hindi gaanong mga bisita ang naimbitahan, tanging ang mga Grand Elder ng Black Warrior Institute at higit pa, hindi hihigit sa 60 tao. Walang alinlangan, naroon din ang mga senior apprentice brother ni Huang Xiaolong, sina Liu Yun at Cheng Yang, at third apprentice sister na si Qi Wen. Ngunit hindi inaasahan ni Huang Xiaolong na darating ang matandang bruhang si Wang Na. Noong una ay gustong sabihin ni Huang Xiaolong sa matandang bruhang si Wang Na na bumalik sa pinanggalingan niya, ngunit ang kanyang master Feng Yang at ang Ascending Moon Old Man ay pumayag sa kanyang presensya. Kaya maaari lamang siyang sumabay sa desisyon ng kanyang masters. Pagdating, karamihan sa Black Warrior Institute Grand Elders ay kumikislap ng nakakasilaw ng ngiti kay Huang Xiaolong, masigasig na binabati siya. Inutusan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga nasasakupan na tumanggap ng mga Regalong pagbati, ngunit hindi sinasabi na kalahati ng mga Grand Elder na ito ay kabilang sa paksayon ni Wang Na. Pinabati nila siya sa ibabaw, ngunit sino ang nakakaalam kung anong masasamang sumpa ang ibinabato nila sa kanya sa kanilang mga puso. Taktong tanghali nagsimula ang apprenticeship ceremony. Walang sabi-sabing walang nangahas na itaas ang kaunting ripple ng gulo, kaya maayos ang pag-usad ng seremonya. Ang Ascending Moon Old Man ay nakangiti mula sa tainga sa buong panahon, at sa pambihirang pagkakataong ito ay nagsuot talaga siya ng isang presentable na brocade na damit. Sa kasamaang palad, ang robe ay matingkad na pula ang kulay, na hindi nakapagsalita kay Huang Xiaolong. Nang magalang na inalok ni Huang Xiaolong ang Ascending Moon Old Man ng isang tasa ng tsaa, binati siya bilang master. Ang mukha ng Ascending Moon Old Man ay nahati sa malawak na tawa, mabuti. Magaling. Mabuting disipulo, ang guro ay naghihintay para sa araw na ito ng higit sa 10,000 taon, sa wakas ay narito na. Ngayon, si master ay masaya, napakasaya. Ang bulwagan ay umalingaw-ngaw sa masayang tawa ng Ascending Moon Old Man. Ang kasalukuyang Black Warrior Institute Grand Elders ay nakasuot ng nakangiting ekspresyon habang sila ay masigasig na tumango bilang pagsangayon, nagsimula ng isa pang alo ng pagbati. Nang hamupa ang tawanan, ang Ascending Moon Old Man ay same time na naglabas ng isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, at sinabing, walang gaanong maibibigay sa iyo ang guro, ngunit iningatan ni Master ang munting kayamanan na ito sa loob ng 60,000 taon. Ngayon, ito ay sa iyo. Sa sinabi nito, ipinasa niya ang kahon kay Huang Xiaolong. Kung tungkol sa kung ano ang nasa loob ng maliit na kahon, hindi binanggit ng Ascending Moon Old Man, hindi rin niya binuksan ang kahon sa harap ng lahat. Sa panonood nito, ang mga mata ng kasalukuyang Grand Elder ay kumikislap sa pagkamahusisa, lihim na sinusubukang hulaan kung ano ang nilalaman ng maliit na kahon, kabilang si Wang Na. Gayunpaman, ang kahon ay may isang layer ng mga paghihigpit na inilagay dito ng Ascending Moon Old Man, kaya kahit na gumamit ng ilang lihim na pamamaraan, wala ni isa sa kanila ang nakapagsuri sa loob. Tinanggap ni Huang Xiaolong ang maliit na kahon gamit ang 2 kamay, nagpasalamat sa kanyang guro at inilagay ito sa kanyang ossuary ring, nagpas siyang tingnan kung ano ang nasa loob ng gabing iyon. Nang matapos ang mga ritual ng apprenticeship ceremony, nagsimula ang piging. Ang Golden Dragon Peak ay napuno ng mga tagay at tawanan, ang mga tasa ng alak ay walang katapusang kumalibit hanggang sa gabi, na tumatagos sa hangin ng halimuyak ng alak. Sa simula, kalmado lang ang ipinakita ni Wang na para bang nakalimutan na niya ang nangyari kahapon. Ngunit alam ni Huang Xiaolong na hindi ito nakalimutan ng matandang bruhang ito, sa halip, nakaukit ito ng malalim sa kanyang mga buto. Ang piging ay tumagal hanggang sa gabi, pagkatapos ay umalis ang Black Warrior Institute Grand Elders, Vice Principal Su Haodong, Li Jikan, at matandang bruhang si Wang Na.
Maya-maya, umalis na rin ang kanyang Master Fengyang at Senior Apprentice brothers and sister. Pagkatapos ng isang buong araw ng pagmamadalian, sa wakas ay tumahimik ang Golden Dragon Peak. Umalik sa sarili niyang patio, kinuha ni Huang Xiaolong ang maliit na kahon na gawa sa Ascending Moon Old Man na ibinigay sa kanya noong araw. Maging siya ay labis na na-curious kung ano ang nakaimbak sa loob ng kahon. Ayon sa pamamaraan na itinuro sa kanya ng Ascending Moon Old Man, tinanggal ni Huang Xiaolong ang mga paghihigpit sa paligid ng kahon na gawa sa kahoy at binuksan ito. Sa pagtingin sa bagay na nasa loob, natahimik si Huang Xiaolong saglit. Nakalagay sa loob ang isang batong may 5 sulok na mukhang isang demonyong halimaw na core, ngunit ito rin ay mukhang isang hiya sa parehong oras, isang bagay na walang pagbabago sa enerhiya. Ang matandang ito ay hindi maaaring magbigay sa kanya ng isang piraso ng bato, tama. Habang si Huang Xiaolong ay blanco pa rin, ang nanginginig na boses ni Dragon Emperor Ao Tai sa kanyang isipan, ito ay isang Diyos. Diyos. Namangha si Huang Xiaolong, hindi makapaniwalang nakatingin sa bato sa kanyang mga kamay. Ang bagay na ito ay ang maalamat na Diyosa. Walang paraan na mali ako, tiyak na isang Diyos iyon. Kinumpirma ni Dragon Emperor Ao Tai na parang nasa sabik pa rin. Ito talaga, walang pagkakamali. Bata, ito ay isang walang katulad na kayamanan Ang Ascending Moon Old Man ay talagang mapagbigay na nagbibigay sa iyo ng gayong kayamanan. Nagliwanag din ang mga mata ni Huang Xiaolong kung ito ay talagang isang Diyos gaya ng sinabi ng Dragon Emperor Ao Tai. Kung gayon ito ay talagang isang walang katulad na kayamanan na higit pa sa mga demonyong core ng True Dragon King. Ang demonic beast core ng True Dragon King ay naglalaman lamang ng enerhiya ng demonyo, ngunit ang pagka-Diyos na ito ay ibang-iba. Ito ay naglalaman ng isang High God Realm Master's God Force pati na rin ang kanilang God's Law. Kamakailan lamang, pinag-iisipan ni Huang Xiaolong ang kanyang utak na sinusubukang malaman kung saan makakahanap ng isa pang batch ng High God Realm Divine Dragon Beast Course upang madagdagan ang kanyang lakas. Sino ang mag-aasam na ang Ascending Moon Old Man ay magbibigay sa kanya ng isang Diyos? Ngayon, isa na siyang 6th Order God Realm. Sa bawat maliit na order na kanyang isulong, kailangan niyang pinuhin ang isang malaking bilang ng High God Realm Divine Dragon Beast Course, ngunit marahil kahit na pagkatapos pinuhin ang 200 sa mga ito ay hindi pa rin siya makakatuntong sa 7th Order God Realm. Ngunit ngayon, na may isang Diyos sa kanyang kamay, hindi nag-alinlangan si Huang Xiaolong na siya ay makakalusot sa 7th Order God Realm. Pinipigilan ang pananabik sa kanyang puso, tinanong ni Huang Xiaolong, matandang dragon, masasabi mo ba kung anong ranggo ang Diyos na ito? Bahagyang nabawi din ni Dragon Emperor Ao Tai ang kanyang kalmado, pinakawala ng isang hibla ng kanyang espiritual na kahulugan upang suriin ang paligid ng bato bago same time na tumugon, ito ay dapat na isang rank 5 Godhead. Bago mamatay, ang may-ari ng pagka-Diyos na ito ay malamang na isang late First Order High God. Tumango si Huang Xiaolong. Rank 5. Pagkatapos ito ay isang mid-level na Godhead, bahagyang mas mataas kaysa sa inaasahan ni Huang Xiaolong. Noong una, naisip ni Huang Xiaolong na ito ay isang ranggo ng isa, ranggo ng 2, o ranggo na 3 Diyos. Ibinalik ni Huang Xiaolong ang Diyos sa kahon na gawa sa kahoy na may mabigat na ekspresyon at lumabas sa kanyang patio, patungo sa patio ng Ascending Moon Old Man. Sa sandaling siya ay pumasok, ang Ascending Moon Old Man ay nakangiti ng nakakatakot sa kanya, aking munting disipulo, nakita mo na ba ang maliit na kayamanan ng guro? Alam mo ba kung ano ang bagay na iyon? Ang ekspresyon sa mukha ng matanda ay labis na nagtatagumpay. Medyo natahimik si Huang Xiaolong habang nakatingin sa kampante na ekspresyon ng matanda. Noong una, lumapit siya upang pasalamatan ang guro, ngunit ngayon, sa pagtingin sa mukha na iyon, naramdaman niyang humihingi ng pambubugbog ang matandang ito. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.